Sa loob ng isang dimensional rift, tatlong miyembro ng hero party na sina Goren, Eric at Locke ay ilang buwan nang walang tigil na nakikipaglaban at sa wakas, nagawa nilang mapinsala ng husto ang Demon Lord matapos maputol ang isa nitong braso, dahilan para pansamantala itong umatras. Medyo nadismaya si Goren dahil hindi nila tuluyang napatay ang Demon Lord, ngunit dahil sa tinamong matinding sugat nito ay naniniwala silang hindi ito makakapaglunsad ng panibagong pag-atake sa lalong madaling panahon, kaya sa wakas ay makakauwi na rin sila at makakapagpahinga. Excited sina Eric at Goren na muling makita ang kani-kanilang pamilya dahil mas tumagal ang laban kaysa sa inaasahan nila, dahil dito ay hindi man lang naabutan ni Eric ang pagsilang ng kanyang anak, samantalang si Goren naman ay nag-aalala na baka hindi na siya makilala ng kanyang anak na babae pag-uwi niya. Si Locke lang ang walang ganitong problema dahil ni minsan ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan, lalo na ng sariling pamilya at ang tanging pinagkakaabalahan niya sa buong buhay ay ang kanyang pananaliksik, dahil dito ay sinabi niyang wala siyang balak bumuo ng pamilya. Ngunit binanggit ng dalawa na subukan niya pa rin dahil mas nagkakaroon ng halaga ang bawat laban kapag may mga taong naghihintay sa kanya na makauwi ng ligtas, kaso tila nausog ang kanilang sinabi dahil ilang sandali lang ang lumipas, bigla silang hinarang ng napakalaking hukbo ng mga demonyo. Labis silang nabigla dahil hindi nila inakalang ganoon pa karami ang natitirang mga demonyo, dahil dito ay alam nilang imposibleng makaalis sila ng basta-basta, kaya naghanda sina Goren at Eric na lumaban hanggang sa kanilang huling hining kaso iba ang nasa isip ni Locke. Maaaring wala siyang sariling pamilya, pero naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang pamilya ni Goren at Eric sa kanila at alam din niyang napakaliit ng tsansang mabuhay silang tatlo sa laban na ito dahil pagod na sila mula sa sunod-sunod na labanan, kaya nais niyang tiyaking makakauwi man lang ang dalawa kahit siya ang maiwan. Binanggit niya kina Eric at Goren na ipaubaya na sa kanya ang lahat, ngunit mariin itong tinanggihan ng dalawa dahil hindi nila kayang iwan ang kanilang kaibigan at ipinapaalala ni Locke na hindi pa nila tunay na natatalo ang Demon Lord kahit sugatan ito ngayon, kapag tuluyan itong nakabawi ay kakailanganin pa rin ang lakas ng hero para pigilan ito kaya hindi maaaring mamatay si Eric dito. Naunawaan ni Goren ang punto ni Locke subalit sinabi niyang si Eric lang naman ang hero, habang isa lamang siyang mandirigma kaya siya na lang ang may iwan upang lumaban pero ipinapaalala ni Locke na may anak siyang babae na naghihintay sa kanyang makauwi, kaya huwag na itong mag-alala para sa kanya. Ayaw pa ring umalis nina Eric at Goren at inaasahan na iyon ni Locke, kaya agad siyang gumamit ng mahika upang gumawa ng napakalaking pader na bato na nagsara sa bunganga ng kuweba at tuluyang humaharang sa kanilang daan. Paulit-ulit na sumigaw sina Eric at Goren sa kabilang panig ng pader at pinakiusapan si Locke na huwag gumawa ng kalokohan habang pilit nilang sinusubukan na sirain ang harang, kaso wala itong naging epekto at samantala ay mag-isang sumugod si Locke sa napakaraming demonyo. Lumipas ang ilang araw at nagawa pa rin niyang manatiling buhay, ngunit unti-unti na siyang umaabot sa kanyang limitasyon at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mabigla siya sa pag-atake ng isa sa mga Demon General, na agad gumamit ng Drain Touch upang higupin ang kanyang mana. Isang beses pa lamang siyang nahawakan ay malaking bahagi na ng mana ni Locke ang nawala, dahil dito ay alam niyang hindi siya magtatagal kung magpapatuloy ang laban sa ganoong paraan, sa kabutihang palad ay taglay ni Locke ang isang learning skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahang matutunan ang anumang skill na ginamit laban sa kanya. Dahil dito ay nakopya niya ang Drain Touch at agad itong ginamit laban sa Demon General, sinipsip niya ang napakalaking enerhiya ng kalaban hanggang sa tuluyan itong naging abo at matapos makuha ang Drain Touch, mas tumaas ang tsansa niyang mabuhay dahil mayroon na siyang paraan upang maibalik ang kanyang lakas habang nasa gitna ng labanan. Siguradong kakailanganin niya iyon dahil alam niyang napakatagal pa bago niya maubos ang napakalaking hukbo ng mga demonyo. Nagpatuloy si Locke sa pakikipaglaban sa loob ng maraming linggo at buwan nang walang kahit isang sandaling pahinga. Dahil sa sobrang tagal niyang nanatili roon, tuluyan na rin niyang nawala ang kanyang pakiramdam sa paglipas ng oras, sa tuwing nauubusan siya ng lakas ay ginagamit niya ang Drain Touch sa isang demonyo upang mabawi ang kanyang enerhiya. Kapag inaantok na siya, ginagamit niya ang spell na Marionette sa kanyang sarili upang pilitin ang kanyang katawan na magpatuloy sa pakikipaglaban kahit wala na siyang malay. Dahil dito ay unti-unti na siyang tumigil sa pagiging normal na tao at naging isang walang emosyon na makinang panlaban na ang tanging layunin ay lipulin ang lahat ng demonyo. Pagkalipas ng 10 taon, malapit na niyang maisakatuparan ang layuning iyon,
halos nabura na niya ang buong hukbo ng mga demonyo, at ang natitira na lamang ay ang mismong Demon King at napakalakas ng fire magic ng Demon King. Kaya binalak ni Locke na lumapit dito at gamitin ang Drain Touch upang mabawi muna ang kaunting lakas, kaso inaasahan na iyon ng Demon King at sa mismong sandaling nahawakan ni Locke ang kanyang katawan, agad nitong ginamitan ng mahika ang Drain Touch at tuluyang kinansela ang epekto nito. Dahil dito ay hindi na nagawang pagalingin ni Locke ang kanyang sarili at kung magpapatuloy ang laban sa ganitong paraan, oras na lamang ang bilangin bago siya tuluyang mapagod at ilang beses pa silang nagbanggaan ng Demon Lord, hanggang sa tuluyan nitong mabasag ang espada ni Locke. Ngunit sinabi ni Locke na hindi na niya iyon kailangan dahil isa naman talaga siyang mage. Kaagad siyang naglunsad ng Hell Flame na tumama mismo sa Demon King at nagawa nitong napagulat sandali ang Demon King, sinamantala iyon ni Locke at mabilis na lumapit bago muling gumamit ng Hell Flame sa mismong harapan ng katawan ng Demon Lord. Sa pagkakataong ito, gumamit ng depensibong mahika ang Demon Lord upang harangin ang apoy ngunit kasabay nito, lihim ding ginamit ni Locke ang Drain Touch at hindi na nagawang depensahan ng Demon Lord ang dalawang spell ng sabay. Dahil dito ay napunta sila sa isang matinding tapatan kung saan patuloy na hinihigop ni Locke ang enerhiya ng Demon King upang mapanatiling aktibo ang kanyang Hell Flame, handa siyang manatili roon gaano man katagal basta't matalo lamang ang Demon King. Ipinagpatuloy ni Locke ang dalawang spell sa loob ng napakaraming araw hanggang sa tuluyan niyang maubos ang buong mana ng Demon Lord, nang tuluyan siyang natauhan at napagtanto na nanalo na siya at agad niyang dinampot ang espada ng Demon King at ipinagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngayong natalo na niya ang Demon King at maaari na sana siyang umuwi, ngunit may isang malaking problema at hindi niya alam kung nasaan siya ngayon at inakala ni Locke na malamang ay makakarating din siya sa isang lungsod basta't sundan lang niya ang daan, pero nawala ang kanyang adventurer card at lahat ng kanyang gamit sa laban kaya wala siyang paraan upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Kalaunan ay nakarating si Locke sa kabisera ng kaharian at napansin niyang malaki na ang ipinagbago nito kumpara noong huli siyang naroon, kaso hindi na niya iyon masyadong pinagtuunan ng pansin at nagpatuloy na lamang sa pagpasok subalit nakalimutan niyang dala pa rin niya ang espada ng Demon Lord. Kaya nang makita siya ng mga gwardya ay agad silang nagulat at pinatigil siya, huminto naman si Locke at nagtanong kung may problema ba at nang makita ng mga gwardya na wala naman siyang masamang intensyon, inisip nilang nakalimutan lang niyang dala niya ang espada. Tinulungan pa nila siyang balutin ito upang hindi matakot ang mga tao sa bayan at bukod pa roon, binigyan pa nila siya ng ekstrang damit na mayroon sila at lubos ang pasasalamat ni Locke sa kabutihan nila dahil wala siyang perang pambili ng bagong damit. Habang naglalakad sa bayan, ang una niyang naisip ay puntahan ang bahay ni Goren upang kumustahin ito at ang pamilya nito subalit pagdating niya roon, isang napakalaking mansyon ang bumungad sa kanya, kumatok siya sa tarangkahan at hiniling na makausap si Goren. Pero tinanong siya ng butler kung may appointment ba siya at dahil wala naman, ipinahayag nitong hindi niya maaaring makausap si Goren sa araw na iyon at ipinaliwanag ni Locke na sigurado siyang pagbibigyan siya ni Goren dahil matagal na silang magkaibigan. Pero nang marinig iyon ng butler, inakala nitong isa lamang siyang manloloko na nagpapanggap na ang dakilang saint na si Locke kaya pinalayas siya nito at wala na siyang nagawa kundi umalis, habang naglalakad siya sa bayan ay napansin niya ang isang napakalaking rebulto. Hindi niya matanda ang naroon iyon noong huli siyang bumisita sa kabisera, kaya tinanong niya ang isang dumaraan na lalaki kung sino ang taong nasa rebulto at nagulat ang lalaki na hindi iyon kilala ni Locke. Ngunit nang makita niya ang itsura nito at inakala niyang isa lamang itong probinsyano na hindi pa nakakarinig tungkol sa rebulto. Ipinaliwanag niya na iyon ay rebulto ng dakilang saint na si Locke, ang taong nagsakripisyo ng sariling buhay upang iligtas ang buong mundo at lubos na nabigla si Locke dahil hindi niya alam na ganoon na pala siya kasikat, kaso isa rin itong malaking problema para sa kanya. Kung naniniwala ang lahat na namatay na siya 10 taon na ang nakalipas, magiging napakahirap patunayan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tutal sino ba ang maniniwalang nabuhay siya at tuloy-tuloy na nakipaglaban sa loob ng 10 taon. Dahil dito ay nagtungo na lamang siya sa Adventurers Guild upang tingnan kung ano ang maaari niyang gawin tungkol sa kanyang registration, pero bago pa man siya makausap ng receptionist ay biglang dumating si Goren na luhaan ang mga mata, agad siyang niyakap ni Goren at isinama sa isang pribadong silid. Nabalitaan kasi nitong nagpunta si Locke sa kanyang bahay kaya agad niya itong hinanap at nakilala niya si Locke sa unang tingin pa lamang, masayang-masaya si Goren na buhay pa ang kanyang matalik na kaibigan,
samantala ay nagulat naman si Locke sa sobrang pagtanda ng itsura ni Goren. Kaso sinabi ni Goren na 10 taon na ang lumipas kaya natural lang na tumanda siya. Agad siyang nagpahanda ng pagkain para kay Locke dahil halatang gutom na ito at labis ang saya ni Locke dahil sa wakas ay makakakain na siya ng totoong pagkain. Sa buong panahong nakikipaglaban siya, ang tanging nagpapanatili sa kanyang buhay ay ang enerhiyang hinihigop niya mula sa mga demonyo, subalit ang kanyang tiyan ay nanatiling walang laman sa loob ng lahat ng panahong iyon. Pagkarinig nito ay agad siyang pinigilan ni Goren sa pagkain. Sinabi nitong hindi magandang biglain ang tiyan ng matigas na pagkain kung totoong ang 10 taon siyang hindi nakakain, kaya inutusan niya ang kanyang butler na maghanda ng lugaw na madaling tunawin. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang lugaw kaso hindi ang butler ang may dala nito kundi si Eric. Masayang masaya si Locke na muling makita si Eric matapos ang napakahabang panahon, ganoon din si Eric na makita si Locke na buhay pa. Subalit matapos siyang kumalma ay hindi niya napigil ang magtanong kung ano ba talaga ang nangyari kay Locke, hindi lamang kasi ito hindi tumanda sa loob ng 10 taon at sa katunayan, mas bata pa nga ang itsura nito ngayon kaysa noong una silang nagkakilala. Noong una ay hindi naintindihan ni Locke ang sinasabi nila pero nang tumingin siya sa salamin, napagtanto niyang mas bata nga ang kanyang hitsura at doon niya naalala na noong nakikipaglaban siya sa Demon Lord, nasipsip niya ang napakalaking bahagi ng life force nito. Kaya iyon marahil ang dahilan kung bakit muli siyang bata tignan, natigilan sina Eric at Goren nang marinig nilang napatay pala ni Locke ang Demon King at ipinaliwanag nila na sa loob ng 10 taon, patuloy na pinalalakas ng kaharian ang kanilang hukbo bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng Demon King. Subalit kung totoong ang napatay na ito ni Locke at sinabi ni Eric na bilang hari, tungkulin niyang gantimpalaan siya at nagulat si Locke nang marinig na si Eric na pala ang kasalukuyang hari. Pagkatapos ay naalala niyang sinabi nga noon ni Eric na miyembro siya ng royal family. Ipinaliwanag ni Eric na nang makabalik siya noon ay naniwala ang dating hari na karapat-dapat siyang maging hari dahil siya ang nanguna sa pagpigil sa Demon Lord, samantala si Goren naman ay naging guildmaster ng Adventurers Guild. Naisip ni Locke na naging maayos ang naging buhay ng dalawa. Pero binanggit ni na Eric at Goren na naging matagumpay rin siya at tinawag siyang dakilang sage at tagapagligtas ng mundo. Bukod pa rito ay binigyan pa siya ng titulong Archduke sa rekomendasyon ni Eric. Nagulat si Locke dahil naalala niyang dati ay tutol ang mga maharlika na bigyan siya ng mataas na titulo dahil isa lamang siyang karaniwang tao. Kaso ipinaliwanag ni Eric na noong panahong iyon ay akala ng lahat ay patay na si Locke, kaya simbolikong parangal lamang ang lahat ng iyon at dahil dito ay naitanong ni Locke kung hindi ba magkakaproblema ang mga maharlika ngayong buhay pa pala siya. Napaisip sina Eric at Goren at napagtanto na posible ngang magkaroon ng problema, ngunit sinabi ni Locke na huwag na silang mag-alala at ayaw rin naman niyang muling sumikat o mapunta sa pansin ng publiko, kaya ayos lang sa kanya kung ipagpapatuloy na lamang ng lahat ang paniniwalang patay na siya. Total ay wala naman siyang pamilya o mga kaibigang nag-aalala para sa kanya. Tinanong siya ni Eric kung ano na ang balak niyang gawin mula ngayon at sinabi ni Locke na gusto niyang magsimulang muli bilang isang ordinaryong adventurer. Kaya ginamit ni Goren ang kanyang impluwensya upang may pagawa si Locke ng espesyal na guild card. Sa card na iyon ay nakatago ang kanyang tunay na S-rank Supreme Mage class at ang makikita lamang ay ang kanyang F-rank Warrior class at pagkatapos nito, nagtungo si Locke sa guild upang kunin ang kanyang unang quest. Ngunit nang malaman ng receptionist na si Arrow na balak niyang mag-isa lang sa isang Goblin Extermination quest ay agad niya itong tinanggihan. Napakarami na raw niyang nakitang baguhang adventurer na namatay dahil sa sobrang kumpiyansa. Hindi naman maaaring sabihin ni Locke na isa talaga siyang S-rank, kaya napilitan siyang bumuo ng grupo kasama ang dalawang baguhang adventurer na sina Aryo at Ginny, isang mage at isang scout at bagamat gusto sana niyang mag-isang gawin ang quest, naisip niyang pagkakataon na rin ito upang maturuan ang dalawang baguhan. Habang naglalakbay sila ay mas nakilala niya ang dalawa at nalaman niyang mahusay pala si Ginny sa paghahanap ng bakas ng mga halimaw, dahil dito ay hindi nagtagal ay natagpuan nila ang pugad ng mga goblin, pumasok sila sa loob at nagsimulang lipulin ang mga goblin. Ngunit mas marami pala ang naroon kaysa sa inaasahan ni Ginny, bigla na lamang nilang narinig ang malakas na sigaw ng isang hobgoblin mula sa kailaliman ng kuweba, naramdaman ni Locke na may mas malakas pang kalaban sa loob. Subalit bago pa niya matiyak iyon, narinig niya ang tunog ng isang batang babaeng swordswoman na mabilis na sumugod patungo sa hobgoblin, mukhang napaparon din ito upang lipulin ang pugad ng mga goblin.
Ang iba naman ay humanga sa lakas ng babae, kaso napansin ni Locke na magiging delikado kung mananatili pa sila roon kaya ipinaalam niya sa kanila na umalis na agad. Alam nilang wala silang laban sa halimaw kaya sumunod sila ng walang pagtutol. Samantala ay lumabas si Locke at sumigaw sa babae, tinatanong kung kailangan ba nito ng tulong pero iginiit ng babae na kaya niyang talunin ang halimaw ng mag-isa, hindi niya kailangan ang tulong ni Locke dahil gusto niyang siya mismo ang makatapos sa laban. Nagpasya si Locke na huwag munang makialam subalit habang tumatagal ang labanan, wala pa ring malaking progreso si Sia kaya muli niya itong tinanong kung sigurado ba itong ayaw ng tulong. Iginiit ni Sia na kaya niyang manalo pero napansin ni Locke na hindi na magtatagal ang espada nito. Tulad ng sinabi niya at ilang sandali lang ay nabasag ang espada ni Sia, dahil nasa tunay na panganib na ito at agad na kumilos si Locke at pinatay ang halimaw sa isang iglap sa pamamagitan ng paghati rito sa 4. Namangha si Sia sa lakas ni Locke at napagtanto niyang naging bastos siya rito kanina. Kaya inayos niya ang kanyang tindig at formal na nagpakilala bilang anak ni Danton at ito ang pinuno ng Eastern Beast Tribe. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Locke sa pagligtas sa kanyang buhay at tinanong kung sino ito. Buong pagmalaki na sinabi ni Locke na isa lamang siyang F-rank adventurer, hindi agad naniwala si Sia dahil imposibleng maging ganoon kalakas ang isang F-rank subalit inilabas ni Locke ang kanyang guild card bilang patunay. Nagtaka si Sia kung paano iyon posible dahil napakalakas nito para maging F-rank at ipinaliwanag naman ni Locke na mahaba ang kwento. Pagkatapos ay tinanong ni Locke kung ano ang ranggo ni Sia at iginiit nitong isa siyang B-rank, ngunit nang makita niya ang tunay na lakas ni Locke at nahiya siya dahil pinigilan pa niya itong tumulong kanina, binanggit ni Locke na wala itong dapat ikakahiya dahil alam niyang ginawa lamang iyon ni Sia dahil akala nito ay baguhang adventurer siya at ayaw nitong mapahamak siya. Batay sa alam nito noon ay tama lang ang naging desisyon niya, pagkatapos nito ay tinanong ni Locke si Sia tungkol sa mas malakas na halimaw na nasa mas malalim na bahagi ng kuweba, bahagyang natigilan si Sia nang marinig ang tanong. Naalala ni Locke na tinawag nito kanina ang Goblin Lord bilang isang tauhan lamang, kaya ibig sabihin ay may mas makapangyarihang nilalang pang naroon at gusto niya itong patayin at bagamat ang misyon niya ay lipulin lamang ang mga goblin, kung may halimaw na maaaring maging banta sa mga kalapit na nayon at gusto niyang tapusin na rin ito. Ipinaliwanag ni Sia na hindi magiging ganoon kadali ang laban dahil ang kalaban nila ay isang Vampire Lord. Naalala ni Locke ang alam niya tungkol sa mga Vampire Lord dahil sa napakataas nitong sigla at kakayahang magbago ng anyo, alam niyang magiging mahirap itong kalaban. Ngunit nagtaka siya kung bakit sinubukan pa rin ni Sia na labanan ito kahit alam nitong may Vampire Lord sa kuweba. Kitang-kita naman niyang hirap na hirap ito kahit laban pa lamang sa Goblin Lord at alam ni Sia na dehado siya, ngunit pinili pa rin niyang lumaban dahil ito ay isang laban na hindi niya maaaring talikuran. Hindi naman interesado si Locke sa mahabang kwento ng nakaraan ni Sia kaya balak na sana niyang tapusin ang usapan, ngunit kusang ikinwento ni Sia ang kanyang pinagmulan at sinabi niyang ang kanilang pamilya ay nagmula sa mahabang angkan ng mga mangangaso ng vampira. Noon ay muntik na nilang mapuksa ang isang grupo ng mga vampira at isa na lamang ang natira, ngunit dahil nasugatan ang kanilang pinuno at napilitan silang umatras at nakatakas ang huling vampira, at ang huling vampirang iyon ang mismong Vampire Lord na nagtatago ngayon sa kuweba. Gusto niyang ibalik ang dangal ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng tuluyang pagpatay rito at dahil doon, tinanong ni Locke kung ano ang mangyayari kung siya bilang isang tagalabas na tutulong sa pagpatay sa Vampire Lord. Akala niya ay hindi na maibabalik ni Sia ang dangal ng kanilang tribo kapag nangyari iyon. Ngunit sinabi ni Sia na hindi mahalaga kung sino ang papatay sa Vampire Lord, basta tuluyan itong mamatay kaya pinapayagan siyang tumanggap ng tulong at pagkarinig nito, ibinigay ni Locke ang kanyang espada at sinabing gamitin muna ito dahil hindi makakalaban si Sia ng walang sandata. Nang tanungin siya kung ano ang gagamitin niya, binanggit ni Locke na huwag itong mag-alala dahil malakas pa rin siya kahit walang armas at noong una, inakala ni Sia na nagbiro lamang si Locke at gusto lang nitong siya ang makapatay sa Vampire Lord para sa karangalan ng kanilang tribo. Kaso napatunayan niyang totoo ang sinabi nito nang mapatay ni Locke ang bawat goblin na makasalubong nila sa isang suntok o isang sipa lamang, halos hindi makapaniwala si Sia sa lakas ni Locke, samantala ay naalala ni Locke ang mga panahong kasama pa niya ang kanyang mga kasamahan. Noon ay napakalakas ng mga ito kumpara sa kanya kaya ang nagagawa lamang niya ay suportahan sila gamit ang mahika mula sa likuran,
ngunit matapos makipaglaban sa hukbo ng Demon King sa loob ng 10 taon, napilitan siyang pag-aralan ang martial arts upang mabuhay. Kaya para sa kanya ay normal na lamang ang ganitong lakas at sa wakas ay narating nila ang silid ng Vampire Lord. Pagkakita sa kanila ay ngumisi ito at kinilala si Sia at sinabi nitong masyado itong nagmamalaki kung iniisip nitong kaya siyang talunin, kahit ang ama nito ay nagawa lamang siyang magasgasan matapos ibuhos ang buong lakas nito kaya imposibleng may magawa si Sia laban sa kanya. Gayunpaman, nagpasalamat ang Vampire Lord dahil dinala ni Sia ang isang tao sa kanyang harapan at hindi yumapekto ang vampiric charm nito sa mga beastman. Ngunit napakabisa nito laban sa mga tao kaya agad nitong ginamitan si Locke ng spell. Biglang nanlabo ang mga mata ni Locke at inakala ng Vampire Lord na napailalim na ito sa kanyang kontrol, inutusan niya si Locke na lumapit at sumunod naman ito at habang papalapit si Locke, tinanong ng Vampire Lord si Sia kung gusto ba nitong mamatay sa kamay ni Locke o sa sarili niyang kamay. Ngunit bigla na lamang umatras si Locke at sinuntok ng malakas ang Vampire Lord sa mukha. Nagkunwari lamang pala siyang naapektuhan ng spell upang makalapit at makapag-atake, hindi maintindihan ng Vampire Lord kung paano na-overcome ni Locke ang kanyang charm spell. Sinabi lamang ni Locke na likas na mataas ang kanyang resistensya sa mga debuff kaya hindi na siya nagulat na hindi ito umiepekto. Muling nabigla ang Vampire Lord dahil hindi ito makapaniwalang sapat ang likas na resistensya ni Locke upang mapigilan ang hypnosis ng isang Vampire Lord. Para kay Locke ay hindi nga karapat-dapat tawaging Vampire Lord ang kalaban dahil wala pa itong ipinakitang kahanga-hanga, tapat lamang niyang sinabi ang kanyang iniisip ngunit labis itong ikinagagalit ng Vampire Lord kaya agad itong umatake. Casual lamang itong sinipal ni Locke at tumilapon ito sa pader, lalo pang nagalit ang Vampire Lord kaya gumamit ito ng mahika upang higupin ang buhay ni Locke. Pero nakita iyon ni Locke kaya tumalon siya upang makaiwas at agad na gumamit ng super speed spell upang lumapit sa kalaban. Pagkalapit niya ay ginamit niya ang Drain Touch sa Vampire Lord at dahil dito, mabilis na nanghina ang halimaw hanggang sa matuyo ang katawan nito at halos hindi na makapagsalita at hindi makapaniwala ang Vampire Lord na natalo ito ng isang tao, kaya sinubukan nitong tumakas sa pamamagitan ng pagbabago bilang isang grupo ng mga paniki. Ngunit hindi pumayag si Sia na makatakas pa ito sa pangalawang pagkakataon at agad siyang sumugod at hinati sa dalawa ang Vampire Lord, dahil sa espesyal na kapangyarihan ng espada ng Demon Lord ay hindi na ito nakapag-regenerate at tuluyan itong naging abo. Matapos mapatay ang Vampire Lord, nagpasalamat si Sia kay Locke sa pagpapahiram ng espada at ibinalik ito sa kanya at sinabi rin niyang may kakaiba siyang kapangyarihang naramdaman mula rito at tinanong si Locke kung alam ba nito kung ano iyon. Nagkunwari namang walang alam si Locke dahil ayaw niyang malaman ni Sia na dating pag-aari ng Demon Lord ang espadang iyon, pagkatapos ay lumapit si Sia sa abo ng Vampire Lord at nagsimulang maghanap ng isang bagay, tinanong siya ni Locke kung ano ang hinahanap niya. Ipinaliwanag ni Sia na hinahanap niya ang cursed medallion na ibinagsak ng Vampire Lord. Hindi alam ni Locke kung ano iyon dahil wala pa ang mga ganitong bagay 10 taon na ang nakalipas at ipinaliwanag ni Sia na maraming Vampire Lord ang may ganitong medallion sa loob ng kanilang katawan. Tuwing sumisipsip sila ng dugo o pumapatay ng tao, sumisipsip naman ng cursed energy ang medallion at bigla namang natawa ang bahagi ng ulo ng Vampire Lord na hindi pa tuluyang naging abo at sinabi nitong kahit natalo nila siya, hindi pa rin sila mamumuhay ng payapa dahil malapit nang mabuksan ng kapangyarihan ng medallion ang isang dimensional rift. Kapag nabuksan ang lagusan na iyon, napakaraming demonyo ang lalabas at sasakupan ang mundo sa pagbabalik ng kanilang Demon King at naalala ni Locke kung gaano kapanganib ang mga dimensional rift at 10 taon na ang nakalipas, nang unang salakayin ng Demon Lord ang mundo at nakipaglaban sila hanggang sa umatras ito papasok sa dimensional rift. Nasundan nila ito sa loob bago pa tuluyang magsara ang lagusan, posible ring makaalis sa Demon Dimension anumang oras dahil iyon ang paraan ng paggana ng Dimensional Rift. Ngunit hindi kailanman natuklasan ng sangkatauhan kung paano magbukas ng Dimensional Rift mula sa mundo ng mga tao, kaya naman hindi na nakabalik ang kanyang mga kasamahan upang tulungan si Locke sa loob ng maraming taon. Hindi natuwa si Locke sa ideya na muling magbubukas ang isang Dimensional Rift, kaya casual niyang hinati sa dalawa ang cursed medallion gamit ang espada ng Demon Lord at agad namang sinipsip ng espada ang lahat ng cursed energy nito, kaya wala nang mabubuksang dimensional rift anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala ang vampire sa kanyang nasaksihan pero sinabi ni Locke na kahit pa may mabuksang panibagong dimensional rift,
wala nang demonyong lalabas dahil pinatay na niya silang lahat. Labis na natakot ang vampire nang marinig iyon pero nang mapansin nitong mabuti ang espada ni Locke, saka lamang nito napagtanto na iyon ang espada ng Demon Lord at doon niya tuluyang naunawaan na si Locke pala ang Great Sage. Ayaw ni Locke na malaman iyon ni Sia, kaya agad niyang tinapos ang vampire bago pa ito makapagsalita muli at pagkatapos nito, sinubukan ni Locke na ilihis ang usapan sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin kay Sia dahil hinati niya ang cursed medallion. Binanggit naman ni Sia na ayos lang iyon, pero mas mahalaga para sa kanya ang narinig niyang pagtawag ng vampire kay Locke bilang Great Sage at habang iniisip niya ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ni Locke, kaya direkta niya itong tinanong kung siya nga ba talaga ang Great Sage. Noong una ay itinanggi ito ni Locke, ngunit wala rin siyang nagawa at napilitang aminin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakiusap lamang siya kay Sia na ilihim ito dahil ayaw niyang malaman ng buong mundo na buhay pa siya. Nangako naman si Sia na hindi niya ito ipagsasabi kahit kanino at pagkatapos noon, bumalik silang dalawa sa guild upang iulat ang nangyari sa kanilang misyon at nagulat ang receptionist nang makita ang dami ng goblin cores na dala nila, pero ipinaliwanag nilang mas marami pala ang mga goblin kaysa sa inaasahan. Iniulat din nila sa guild ang tungkol sa Vampire Lord ngunit habang papaalis na sila, hiniling ni Sia kay Locke na sabihin din ng personal kay Goren ang nangyari at nagtaka si Locke kung bakit kailangan pa iyon gayong naiulat na nila ito sa guild. Ipinaliwanag ni Sia na baka masyado nang huli ang lahat kapag hinintay pa ng guild na verifikahin ang ulat bago ito makarating kay Goren. Naunawaan ni Locke ang kanyang punto kaya pagbalik niya sa tahanan ni Goren, ipinakita niya ang kalahati ng cursed medallion at ikinwento ang lahat ng nangyari. Nagawa ni Locke na pigilan ang pagbukas ng panibagong portal, ngunit nabanggit ng vampire ang tungkol sa isang dark god at posibleng senyales iyon ng panibagong pagsalakay, kaya kailangan nilang maghanda. Nagpasalamat si Goren sa impormasyong ibinigay ni Locke, sinabi niyang ipapasuri niya ang pinagmulan ng medallion dahil maaaring makatulong ito upang mas maintindihan nila ang mga dimensional rift. Samantala, gusto rin niyang pasalamatan si Locke sa pagprotekta sa mga baguhang adventurer at kung wala raw si Locke, malamang ay walang nakalabas na buhay sa kanila at sinabi ni Locke na hindi na siya kailangang pasalamatan at naghanda na siyang umalis. Ngunit nang buksan niya ang pinto nakita niya roon ang anak ni Goren na si Celes. Naisip ni Goren na magandang pagkakataon na iyon upang ipakilala si Locke sa kanyang anak, pero bago pa siya makapagsalita ay sumimangot si Celes at basta na lamang umalis. Nagtaka si Locke kung bakit ganoon ang naging kilos nito dahil mukhang ayaw talaga siya nito. Ipinaliwanag naman ni Goren na malamang ay sa kanya nakatuon ang inis ni Celes dahil hindi niya ito pinapayagang maging isang adventurer. Alam niyang may kakayahan ang kanyang anak ngunit napakadelikado ng pagiging adventurer, kaya gusto muna niyang hintayin ang pag-uwi ng kanyang asawa mula sa biyahe upang mapag-usapan nila iyon bilang isang pamilya. Subalit dahil sa mga ikinilos ni Celes nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ni Goren ay baka magparehistro na lang ito bilang adventurer nang walang pahintulot at wala rin siyang magagawa para pigilan ito, dahil dito ay humingi siya ng pabor kay Locke. Hiniling niyang bantayan si Celes at siguraduhing hindi ito mapapahamak at pumayag naman si Locke, gayunpaman ay pakiramdam pa rin niya ay may dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Celes. Kinabukasan nalaman din niya ang dahilan at habang nag-aalmusal sila, biglang nagsalita si Celes at inakusahan si Locke na isa itong lihim na anak sa labas ng kanyang ama. Iniisip ni Celes na may katwiran ang lahat ng hinala niya at kung tutuusin, eksaktong wala ang asawa ni Goren dahil nasa business trip nang dalhin niya si Locke sa bahay at mula nang bumalik si Locke, kapansin-pansin ding masaya si Goren at habang nasa 3 araw na biyahe si Locke, halos hindi rin tumigil si Goren sa pag-aalala sa kanya. Inaamin ni Locke na mukhang kainahinala nga ang sitwasyon, pero ayaw niyang isipin ni Celes na nagtaksil si Goren sa asawa nito kaya ipinaliwanag niya na hindi siya anak ni Goren at mas matanda talaga siya kaysa sa hitsura niya. Pero lalo lang nagkamali ng intindi si Celes at inisip na ibig sabihin noon ay kuya niya si Locke at bilang huling paraan para patunayan ang katotohanan, ipinakita ni Locke ang kanyang adventurer card para makita ni Celes na iba ang apelyido niya kay Goren. Subalit kung ano-anong conclusion na naman ang naisip ni Celes, napagdesisyonan niyang hindi palang kinikilala ni Goren si Locke bilang anak nito at dahil doon, naawa siya kay Locke at nangakong kausapin niya ang ama niya para kilalanin ito at sigurado rin siyang magagalit ng husto ang kanyang ina kapag nalaman ang lahat.
Ayaw ni Locke na masira ang pagsasama ng matalik niyang kaibigan at ng asawa nito dahil lang sa isang maling akala, kaya bago pa may mapagsabihan si Celes ay sinabi na niya ang buong katotohanan, pinakiusapan muna niya ang butler ng pamilya na lumabas sandali ng silid. Pagkaalis nito, inilabas niya ang kanyang guild card at pansamantalang inalis ang pagtatagong ginawa ni Goren dito at doon nakita ni Celes na si Locke pala ang S-rank Great Sage. Hindi makapagsalita si Celes nang malaman niyang si Locke ang dakilang salamangkero na nagligtas sa mundo. Ipinaliwanag ni Locke na ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang makabalik siya mula sa Dimensional Rift, kaya ganoon na lang kasaya si Goren nang makita siyang muli pero kahit naniwala na si Celes na si Locke ang Great Sage, inisip pa rin niyang matagal na pala nitong kuya ang Great Sage. Unti-unti nang nauubusan ng pasensya si Locke kaya sinigawan niya si Celes at sinabing makinig muna ito. Matapos ang mahabang paliwanag at saka lamang naintindihan ni Celes na wala silang relasyon sa isa't isa at hindi kailanman nagtaksil si Goren sa kanyang asawa, humingi agad siya ng tawad dahil sa maling hinala. Masaya na lang si Locke dahil sa wakas ay naintindihan din ni Celes ang katotohanan at dahil sa sobrang aktibo ng imahinasyon nito, naintindihan niya kung bakit nag-alinlangan si Goren na payagan itong maging adventurer subalit nakita rin niyang malakas ang loob ni Celes. Kaya para masubukan ang kakayahan nito at niyaya niya itong sumama sa isang adventure. Noong panahong iyon, palihim nang nagparehistro si Celes bilang adventurer nang hindi alam ni Goren at kung hindi siya inimbitahan ni Locke sa isang ligtas na misyon, malamang ay tumanggap siya ng misyon ng mag-isa. Hindi nagtagal ay dumating sila sa Nayon na humingi ng tulong sa guild at ayon sa pinuno ng Nayon, kamakailan ay may mga nakakita ng iba't ibang halimaw tulad ng Hydra, Chimera at maging dragon pero sa kabila nito ay wala pang tao ang napapahamak. Dahil may dragon na sangkot at dapat ay mas mataas ang rank ng misyon kaysa E-rank, ngunit dahil wala namang nasasaktan at naisip ni Locke na malamang ay mga ilusyon lamang ang dragon at iba pang halimaw, kaya nagtungo sila sa lugar kung saan madalas makita ang mga ito. Pagpasok pa lang nila sa kagubatan, biglang lumitaw sa harap nila ang isang napakalaking dragon at nanigas sa takot si Celes at agad na tinanong si Locke kung sigurado ba itong ilusyon lang iyon dahil napakatotoo ng itsura nito. Ipinaliwanag ni Locke na sigurado siyang ilusyon lamang iyon dahil wala siyang nararamdamang bigat o init na katulad ng sa tunay na dragon. Gayunpaman ay inamin niyang napakaganda ng pagkagawa ng ilusyon kaya hindi niya masisisi si Celes kung inakala nitong totoo iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Locke kay Celes na siya muna ang lumaban sa dragon dahil gusto niyang makita ang tunay nitong kakayahan, agad namang sumugod si Celes at tinamaan ang dragon gamit ang espada niya pero walang naging epekto ang atake dahil solid ang ilusyon. Habang pinapanood siya ni Locke ay humanga siya sa ipinakita ni Celes at tama nga si Goren. Taglay nito ang kakayahan ng isang B-rank adventurer at di lang niya inaasahang ganoon kaganda ang pagkagawa ng ilusyon at karamihan sa mga ilusyon ay parang multo na maaaring daanan, pero ang dragon na ito ay purong solid na mana kaya hindi ito kayang sirain ni Celes. Maya-maya ay naghanda ang dragon ng malakas na hiningang apoy, hindi ito napansin ni Celes kaya hindi siya nakaiwas at nataman siya ng mga apoy na ilusyon at dahil dito ay nagpa siya ng kumilos si Locke at lumipad siya papunta sa dragon at ginamit ang learn skill para makopya ang illusion magic nito, dahil alam niyang magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Pagkatapos noon ay ginamit niya ang drain touch sa dragon at dahil purong mana ang katawan nito, tuluyan niya itong nasipsip at nawala ang dragon at paglingon niya kay Celes. Nakita niya itong gumugulong pa rin sa lupa dahil akala nito ay nasusunog siya. Sinabihan niya itong tumayo na nagulat si Celes nang makita niyang wala man lang siyang paso. Ipinapaalala ni Locke na ilusyon lang ang dragon kaya ilusyon lang din ang apoy nito at ipinaliwanag din niyang sa ganitong sitwasyon, hindi magandang direktang umatake sa ilusyon at mas mainam na unahin ang mismong gumagamit ng illusion magic. Pagkatapos ay sumigaw si Locke papunta sa kagubatan at tinawag ang illusion caster at sinabi niyang gusto lang niya itong makausap. Tiniyak ni Locke na alam niyang wala naman itong sinasaktang mga taga-nayon kaya wala siyang balak na labanan ito. Ngunit dahil misyon ito mula sa guild, kailangan niyang alamin kung bakit patuloy na lumilitaw ang mga ilusyon at tinanong niya ang illusion caster kung bakit nito ginagawa ang lahat ng iyon at matapos ang maikling katahimikan, sumagot ang illusion caster na may pinoprotektahan siya. Naiintindihan iyon ni Locke kaya tinanong niya kung maaari bang ilipat ang bagay na iyon, sumagot ang caster na mahirap pa itong ilipat sa ngayon at kung tutuusin ay ayos lang sana kay Locke na pabayaan na lang siya roon, pero kung hindi niya maresolba ang kaso ay mapipilitin siyang iulat sa guild ang kabiguan niya.
Kapag nangyari iyon, ibang grupo ng adventurer ang ipapadala sa lugar, at baka hindi sila maging kasing unawa niya at pilitin na lamang pabagsakin ang illusion caster at napagtanto ng illusion caster na tama si Locke, kaya pumayag itong ipakita ang bagay na kanyang pinoprotektahan at lumabas na ito. Napaatras si Celes nang makita niyang isa pala itong Fiend dahil itinuro sa kanya noon na lahat ng Fiend ay masama, kaso sinabi ni Locke na isa lamang iyong lumang maling paniniwala at katulad lang sila ng karaniwang tao, mas malalakas lang sila kaysa sa karamihan ng tao. Tinanong ni Locke si Lucaire kung ano ang kanyang pinoprotektahan kaya pinapasunod sila nito upang ipakita ang lugar at habang naglalakad, tinanong ni Locke si Lucaire kung bakit agad niya silang pinagkatiwalaan kahit ngayon lang sila nagkita. Ipinaliwanag ni Lucaire na dahil walang epekto sa kanya ang mga ilusyon nito, alam niyang isa siyang napakalakas na salamangkero at higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanya kung gugustuhin ni Locke. Madali sana siyang matalo nito pero sa halip na gumamit ng dahas ay pinili nitong makipag-usap ng maayos, dahil doon ay naniwala si Lucaire na mapagkakatiwalaan si Locke. Kalaunan ay dinala sila ni Lucaire sa isang lumang guho kung saan nagtatago ang isang nilalang na nagngangalang Gerberg at pagpasok nila, nagulat sina Celes at Locke nang makita nilang isa pala itong manok. Nainsulto si Lucaire nang tawagin ni Celes na simpleng manok si Gerberg. Ipinaliwanag niyang isa itong banal na sarafal na may kapangyarihang galing sa Diyos at dinaniwala si Celes dahil para sa kanya ay mukhang ordinaryong manok lang ito, kaya agad na tinatakpan ni Locke ang bibig ni Celes upang hindi na nito lalo pang ma-offend si Lucaire at hiniling niyang ipaliwanag nito ang ibig sabihin ng banal na kapangyarihan. Masayang pumayag si Lucaire at ikinwento na nagmula siya sa isang tribo ng mga Fiend na naninirahan noon sa Hilaga, sa loob ng maraming henerasyon at sinasamba nila si Gerberg at ito ang banal na manok at dahil taglay nito ang kakayahang magsara ng mga dimensional rift, dahil sa kapangyarihang iyon ay ipinagkatiwala si Gerberg sa kanilang tribo. Nang marinig iyon ni Locke at naalala niya ang sinabi ng vampire tungkol sa pagbubukas ng mga bagong dimensional rift upang makapasok ang Demon God, mukhang malaking hadlang si Gerberg sa planong iyon, kaya naisip niyang malamang ay ito ang tunay na target ng mga vampire at kinumpirma ni Lucaire na tama ang hinala niya, aniya ay mapayapa ang kanilang nayon hanggang sa mga nakaraang araw lamang. Subalit isang araw ay bigla silang inatake ng grupo ng mga vampire at sa loob lamang ng maikling oras, napatay ang lahat ng tao sa kanilang nayon at si Lucaire lang ang nakaligtas at bago mamatay ang pinuno ng kanilang nayon, ipinagkatiwala nito si Gerberg kay Lucaire at inutusang tumakas kaya agad niyang dinala si Gerberg at naghanap ng ligtas na lugar na maging hideout nito. Naiintindihan ni Locke ang nangyari, pero nagtanong siya kung bakit sa mga guhong iyon pa nagpa siya si Lucaire na magtago at ipinaliwanag ni Lucaire na dati raw itong banal na templo at narinig niyang may barrier doon na kayang pigilan ang mga vampire. Tinanong ni Locke kung ibig bang sabihin ay hindi pa sila inaatake mula nang dumating sila roon, pero nang pag-isipan iyon ni Lucaire ay naalala niyang may mga vampire pa ring lumilitaw kahit may barrier at hindi niya alam kung bakit. Ginamit ni Locke ang kanyang magic upang suriin ang barrier, kaso laking gulat niya nang matuklasan na wala palang barrier sa lugar at ibig sabihin ay walang anumang proteksyon sina Lucaire at Gerberg at dahil hindi ligtas ang lugar, iminungkahi ni Locke na sumama na lamang sina Lucaire at Gerberg sa kanila pabalik sa kabisera. Nangako siyang gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang dalawa at bilang patunay ng kanyang lakas, ipinakita niya kay Lucaire ang espada ng Demon Lord at sinabi niyang siya ang Great Sage. Labis na nagulat si Lucaire dahil hindi niya inakalang makikilala niya mismo ang Great Sage, lalo na't ito pa ang mag-aalok na protektahan siya kaya agad niyang tinanggap ang alok ni Locke at habang naghahanda silang umalis sa mga guho, paglabas pa lamang nila ay may naramdaman agad si Locke na paparating. Mabilis niyang itinulak si Lucaire palayo bago niya sinusunggaban ang isang demon na bumagsak mula sa himpapawid at itinulak ito palayo at makalipas ang ilang sandali, dumating pa ang dalawa pang demon at galit nilang tinanong si Locke kung sino siya para hadlangan ang kanilang plano. Hindi sila sinagot ni Locke at dahil alam niyang sina Lucaire at Gerberg ang pakay ng mga ito, hindi niya maaaring hayaang makatakas ang kahit isa sa kanila at makapagbigay ng impormasyon sa kanilang punong himpilan. Agad siyang nagbitaw ng mga magic arrow laban sa mga demon at habang nagulat ang mga ito, gumamit siya ng incineration flame sa ilalim nila at dalawa sa mga demon ang namatay agad, kaso may isang nakaligtas at sinubukan na tumakas sa pamamagitan ng pagbabago ng anyo bilang isang grupo ng mga paniki. Sinamantala naman ni Gerberg ang pagkakataon at ginamit ang kanyang kapangyarihan at sa isang iglap,
tuluyang nawasak ang vampire at nagulat sina Locke at Celes sa kanilang nakita at tinanong nila si Lucaire kung iyon ba talaga ang kapangyarihan ni Gerberg. Ipinaliwanag ni Lucaire na bukod sa kakayahang magsara ng mga dimensional rift, kaya rin ni Gerberg na pilitin na wakasan ang anumang abnormal na pagbabago kaya noong nagbabago ng anyo ang vampire bilang mga paniki, agad na pinutol ni Gerberg ang proseso ng pagbabagong iyon dahilan para mamatay ito kaagad. Nagtaka si Celes at tinanong kung bakit pa sila tumatakbo sa mga vampire kung ganoon pala kalakas ang kapangyarihan ni Gerberg. Ipinaliwanag ni Lucaire na gumagana lamang ang kapangyarihang iyon habang nasa kalagitnaan ng pagbabago ng anyo ang vampire. Kapag ganap na itong nakapag-transform wala na itong gaanong epekto. Kalaunan ay nakabalik din sila sa bayan at pagdating nila sa harap ng bahay ni Goren, nakita ni Locke na naghihintay na roon si Sia at nagulat si Locke dahil ang bilis nitong nakabalik mula sa kanyang nayon, kaya agad niya itong tinanong kung may nangyari. Nagtanong naman si Celes kung sino ang babaeng iyon, kaya ipinakilala ni Locke si Sia bilang isang B-rank adventurer at vampire hunter na kamakailan lang niyang nakilala at sinabi ni Sia kay Locke na may masama siyang balita. Naunawaan iyon ni Locke kaya sinabi niyang pag-usapan na lang nila ito pagkapasok sa loob ng bahay. Pagdating nila sa silid ni Locke ay ipinahayag ni Sia na sinundan niya ang mga vampire gaya ng ipinagawa ni Locke. Batay sa kanyang nalaman ay may napakalaki umanong plano ang mga vampire. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil mukhang may isang vampire high lord na namumuno sa kanila. Ipinaliwanag ni Sia na mas malakas ng husto ang isang vampire high lord kaysa sa ordinaryong vampire lord, dahil dito ay magiging mas mahirap silang kalabanan. Sa katunayan ay pakiramdam ni Locke ay may mga nagmamatsyag sa kanya sa labas, kaya lumapit siya sa pinto at nang buksan niya ito ay biglang bumagsak papasok si Celes at sinabihan siya ni Locke na hindi maganda ang makinig sa usapan ng iba. Sinubukan pang magdahilan ni Celes, pero wala na siyang maipaliwanag kaya humingi na lang siya ng tawad at kasama rin nila si Lucaire, kaya pinapasok siya ni Locke sa loob dahil gusto niya itong ipakilala kay Sia at pagkatapos ay ipinakilala niya si Lucaire bilang isang fiend mula sa nayon na inatasan na protektahan si Gerberg, at ito ang batang kasalukuyang dala niya. Hindi makapaniwala si Sia nang makita si Gerberg dahil hindi niya inaasahang nahanap na agad siya ni Locke. Ngunit sinabi ni Locke na nagkataon lang ang lahat habang nasa isang misyon siya at ngayong ligtas na si Gerberg, ang natitira na lang nilang gagawin ay talunin ang Vampire High Lord. Ayon sa impormasyong nakalap ni Sia ay nasa loob lang ng rehiyong ito ang High Lord, pero hindi pa nila alam ang eksaktong kinaroroonan nito. Napabuntong hininga si Locke dahil alam niyang magiging mahaba at nakakapagod ang paghahanap sa buong lugar. Samantala ay tuwang-tuwa naman si Celes dahil sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makakalaban ang isang vampire lord, pero agad siyang pinigilan ni Locke at sinabing hindi niya ito isasama sa misyon at nagulat si Celes at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Locke na masyadong delikado ang misyon para sa isang taong nasa antas niya. Hindi pumayag si Celes at sinabing hindi iyon patas dahil sasama naman si Sia at halos magkapareho lang sila ng lakas. Ngunit binanggit ni Locke na iba ang sitwasyon ni Sia dahil ayon sa batas ng tribo ni Sia ay kailangan talaga nitong sumama. Bukod pa roon ay ayaw niyang ilagay sa ganoong panganib ang anak ng kanyang kaibigan. Para gamaan ang loob ni Celes ay iginiit ni Locke na mayroon pa rin siyang mahalagang tungkulin at hiniling niya rito na bantayan si Gerberg habang wala siya, dahil hindi niya maaaring isama ang bata sa mismong pugad ng kalaban. May malakas na barrier ang kabisera kaya hindi basta-basta na makakapasok doon ang mga Lord-level vampire para puntiryahin si Gerberg, gayunpaman ay kailangan pa rin ng taong magbabantay rito habang wala siya. Noong una ay nalungkot si Celes dahil may iwan siya pero nang marinig niyang napakahalaga ng kanyang magiging tungkulin, pakiramdam niya ay mayroon siyang espesyal na misyon kaya pumayag siyang manatili at bantayan si Gerberg para kay Locke. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na rin sa bahay si Goren. Pagkakita ni Celes sa kanyang ama ay bigla siyang napaiyak at humingi ng tawad sa malamig na pakikitungo niya rito nitong mga nakaraang araw. Masaya si Goren na hindi nagalit sa kanya ang anak. Sinabi rin niyang hindi naman siya gaanong nasaktan sa naging asal nito, kaso gusto niyang malaman kung bakit ito nagalit sa kanya at ipinaliwanag ni Celes na inakala niyang si Locke ay anak nito sa labas at pagkarinig ni Goren sa sinabi ng anak, muntik niyang maibuga ang iniinom niya dahil hindi siya makapaniwalang naisip ni Celes ang ganoong bagay. Nang maisip niyang ganoon ang mga iniisip ng anak niya, nagsimula siyang mag-alala na baka napahamak nito si Locke dahil sa maling akala kaya humingi siya ng paumanhin kay Locke para sa inasal ni Celes.
ipinaliwanag rin ni Goren na hindi niya alam kung bakit palaging kung ano-anong haka-haka ang naiisip ng kanyang anak. Napangiti naman si Locke at ipinahayag malamang ay namana lang iyon ni Celes kay Goren. Naalala kasi niya ang napakaraming pagkakataong kinailangan niyang ayusin ang mga maling akala ni Goren noong magkasama pa silang naglalakbay bilang mga adventurer. Dahil dito ay nagsimula ng magdalawang isip si Goren kung tama bang hayaang maging adventurer si Celes dahil sa ugali nitong basta na lang naniniwala sa sariling hinala. Baka madali itong malinlang ng masasamang tao ngunit sinabi ni Locke na wala itong dapat ipag-alala dahil babantayan niya si Celes at sisiguraduhing hindi ito mapapahamak. Labis ang tuwa ni Goren nang marinig iyon kaya niyakap niya si Locke at paulit-ulit itong pinasalamatan, pero eksaktong sandaling iyon ay bumalik si Celes at nang makita niyang magkayakap sina Goren at Locke, muli na naman siyang nagkaroon ng maling akala. Dahil dito, napilitan sina Locke at Goren na maglaan ng halos 1 oras para ipaliwanag na mali na naman ang iniisip niya at matapos din nila itong tuluyang mapaniwala. Bumalik sila sa seryosong usapan at tinanong ni Goren si Locke tungkol sa Vampire High Lord na nabanggit nito kanina. Ipinaliwanag ni Locke na ayon sa impormasyon ni Sia na isang Vampire High Lord ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa lugar na iyon. Nagulat si Goren nang marinig iyon dahil mas magiging komplikado ang sitwasyon kung totoong may High Lord na sangkot. Sinabi ni Locke na kailangan muna nilang masigurong ligtas si Gerberg bago nila lusubin ang kastilyo ng Vampire High Lord. Sumang-ayon si Goren ngunit dahil alam niyang may kapangyarihan si Gerberg na pumatay ng mga vampire, tinanong niya kung maaari ba nila itong isama sa laban-laban sa Vampire Lord. Pero iginiit ni Lucaira na hindi iyon posible, ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ni Gerberg ay epektibo lamang sa mga vampire habang sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang pagbabago at bagamat maaari pa ring makatulong ang kakayahan nito sa labanan. Napakalaking panganib kung lalaban sila habang pinoprotektahan si Gerberg dahil kapag may nagkamali, maaaring maaga ng kalaban ang bata at iyon ang hinding-hindi nila dapat mangyari at dahil kapag nakainom ng dugo ng isang sarafal ang isang vampire, sisipsip ito ng napakalaking dami ng cursed energy. Dahil doon, agad na magbubukas ang medallion nito ng isang dimensional rift na magsisilbing daan para makarating ang Demon God. Nagulat sina Locke at ang iba pa nang marinig iyon dahil ngayon lang nila nalaman kung gaano kalaki ang nakataya. Dahil dito ay mas lalo nilang napagtanto na hindi maaaring mailalapit si Gerberg sa larangan ng digmaan, kaso kailangan pa rin nilang makahanap ng isang ligtas na lugar kung saan siya may tago at biglang nagmungkahi si Goren na humingi sila ng tulong kay Eric. Naalala ni Locke na si Eric na nga pala ang kasalukuyang hari kaya kung ipapaliwanag nila ang buong sitwasyon, tiyak na mapoprotektahan nito si Gerberg sa loob ng palasyo at agad na nagpadala si Goren ng mensahero sa palasyo upang ipaalam kay Eric na papunta sila roon. Hindi nagtagal ay dumating silang lahat sa Royal Palace at dinala sa isang waiting room at makalipas ang ilang sandali, pumasok si Eric kasama ang dalawa niyang anak na babae na sina Mary at Charlotte. Isinama niya ang dalawa dahil matagal na nilang gustong makilala si Locke matapos ikwento ni Eric na bumalik na ito. Masayang sinalubong ni Locke ang mga anak ng kanyang matalik na kaibigan, halos hindi mapigilan ni Mary ang kanyang pananabik dahil si Locke ang kanyang iniidolo at lumaki siya sa pakikinig ng iba't ibang kwento tungkol dito at humingi pa ng autograph sa picture book ni Locke. Nagulat naman si Locke nang marinig iyon dahil wala siyang kaalam-alam na mayroon palang picture book at mga merchandise tungkol sa kanya. Nagulat si Sia nang malaman na walang alam si Locke tungkol sa picture book niya. Gayong napakasikat na nito pero naisip din niyang normal lang iyon dahil 10 taon na wala si Locke. Ipinaliwanag ng lahat na halos lahat ng bata sa buong kaharian ay lumaki na nakikinig sa mga kwento tungkol sa kabayanihan ni Locke. Dahil dito ang picture book niya ay halos makikita na sa bawat bahay. Kahit si Gerberg ay paborito rin ang librong iyon at ipinapakita lamang nito kung gaano kamahal at iginagalang ng mga tao si Locke. Pero para kay Locke ay medyo kakaiba pa rin na para bang mayroon siyang napakalaking grupo ng mga tagahanga. Maya-maya, lumapit si Mary kay Lucaira at nagtanong kung pwede niyang hawakan si Gerberg dahil mukha itong napakalambot at nakakaakit yakapin at wala namang pagtutol si Gerberg, kaya pinayagan siya ni Lucaira na hawakan ito hanggat gusto niya. Nakisali rin si Charlotte at tuwang-tuwa ang dalawang bata habang nakipaglaro kay Gerberg. Gayunpaman ay marami pa silang kailangang pag-usapan kaya hiniling ni Goren kay Celes na dalhin muna sina Mary at Charlotte sa ibang silid at samahan silang maglaro. Pagkaalis nila ay nagpasalamat si Eric kay Locke sa paglalaan ng oras para makilala ang kanyang mga anak dahil matagal na talaga nila itong gustong makita.
sinabi rin ni Eric na maaaring hindi lubos na naiintindihan ni Locke kung gaano kalaki ang nagawa niya, pero ang mapayapang buhay na tinatamasa ng lahat ng tao sa kontinenteng ito ay bunga ng kanyang sakripisyo. Kasama na roon sina Eric at Goren dahil kung hindi dahil kay Locke, malamang ay hindi nila nasaksihang lumaki ang kanilang mga anak. Masaya si Locke nang marinig iyon dahil ibig sabihin ay hindi nasasayang ang lahat ng isinakripisyo niya para sa bansa. Bigla niyang naalala ang isa pa nilang kasamahan sa Hero Party, napansin niyang hindi pa niya nakikita si Luffy mula nang bumalik siya at ipinaliwanag ni Eric na gusto sana siyang puntahan ni Luffy nang nabalitaan nitong nakabalik na siya, pero bilang pinuno ng Holy Order ng Kaharian at napakarami nitong responsibilidad kaya matagal na itong hindi nakakaalis sa katedral. Samantala sa kabilang silid ay inihatid ng kasambahay na si Roanna sina Celes, Mary at Charlotte ngunit may kakaiba sa kilos ni Roanna dahil halatang may masama siyang balak, samantala ay natapos na ni Locke ipaliwanag kay Eric ang lahat ng nalaman nila. Labis na nagulat si Eric nang marinig na balak ng mga vampire na magbukas ng Dimensional Rift upang makapasok sa mundong ito ang Dark Gods. Sinabi ni Locke na kailangan nilang tiyaking hindi makukuha ng mga vampire si Jorberg dahil kapag nainom nila ang dugo nito, agad nilang mabuksan ang portal. Naiintindihan iyon ni Eric kaya iginiit niyang ihahanda niya ang lahat upang matiyak na ligtas sina Luke, Ira at Jorberg sa loob ng palasyo, dahil maayos na ang kanilang seguridad ay malaya na ngayong makakaharap nina Locke at Sia ang Vampire High Lord. Tinanong ni Eric si Locke kung mayroon na ba siyang plano kung paano nila tatalunan ang High Lord at sumagot si Locke na mayroon na siyang naiisip. Ipinaliwanag niyang titipunin niya ang maraming Beastman Warriors at kapag nakapwesto na silang lahat, siya at si Sia ang direktang aatake sa kuta ng mga vampire. Pero iginiit ni na Eric at Goren na parang kulang pa iyon para matawag na plano at sa tingin naman ni Locke, maayos ang estratehiyang iyon dahil kapag sinalakay nila ang kuta ay mapipilitan ang lahat ng ordinaryong vampire lord na habulin sila ni Sia. Habang abala ang mga ito ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga Beastman Warriors na lusubin ang Vampire High Lord, sumang-ayon si Goren na maaaring gumana ang plano pero mas mabuti raw kung ang mga Beastman Warriors na lang ang magsisilbing pang-akit habang si Locke ang haharap mismo sa High Lord. Nagtaka si Locke kung bakit dahil ang balak niya ay siya ang gagawa ng pinakamapanganib na bahagi ng misyon, sa tingin niya ay mas mahirap harapin ang napakaraming Vampire Lord kaysa sa iisang Vampire High Lord subalit sinabi ni Goren na kahit totoo iyon, wala siyang tiwala na may sinumang Beastman ang makakapatay sa High Lord kung wala si Locke. Kaya si Locke talaga ang kailangang lumaban dito at sa kasamaang palad. Ibig sabihin nito ay may ilang Beastman na tiyak na mamamatay sa labanan pero sinabi ni Sia na handa silang tanggapin ang kapalit na iyon dahil mas mahalagang mapigilan ang Vampire High Lord. Gusto sana ni Goren na magpadala rin ng mga tao mula sa Adventurers Guild bilang suporta. Pero dahil may kakayahan ang mga vampire na mang-akit gamit ang charm, magiging napakadelikado iyon at di tulad ng mga Beastman na hindi tinatablan ng charm, madaling makontrol ang isip ng mga tao at kapag na-charm ang isang tao ay napakahirap itong mapansin agad. Iyon mismo ang nangyari kay Roanna at mukhang matagal na pala siyang na-charm ng mga vampire at nalinlang para ikulong sina Celes, Mary at Charlotte sa isang silid kung saan nakahanda na ang isang portal at mula roon, lumitaw ang tatlong lesser vampire at malinaw na si Jorberg ang pakay ng mga ito. Sa kasamaang palad ay wala kay Celes ang kanyang espada pero kahit ganoon, determinado siyang protektahan sina Mary, Charlotte at Jorberg kaya mabilis siyang nag-isip at ginawang pansamantalang sibat ang isang candle holder bago niya sinalakay ang tatlong lesser vampire. Sinubukan siyang e-charm ng mga vampire pero inaasahan na iyon ni Celes kaya agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naiwasan ang kanilang kakayahan, pagkatapos ay ginamit niya ang candle holder upang pigilan ang pag-atake ng mga vampire. Sa simula ay naging epektibo ito pero hindi iyon sapat para tumagal sa matinding labanan, hindi nagtagal ay nabali ang kanyang pansamantalang sandata at muli siyang naiwan na walang armas, muling sumugod ang mga vampire upang umatake ngunit sa mismong sandaling iyon ay may isang malakas na pagsabog ang tumama sa mga ito. Dumating na kasi si Locke matapos niyang marinig ang kaguluhan at agad na tumakbo papunta roon nang mapansin na may nangyayaring hindi tama. Muling sumugod ang mga vampire upang umatake kaso sa mismong sandaling iyon ay isang malakas na pagsabog ang tumama sa kanila. Narinig kasi ni Locke ang kaguluhan at agad siyang nagmadaling pumunta roon nang maramdaman niyang may mali. Kanina pa habang nag-uusap sina Locke at ang iba ay bigla niyang naramdaman na may kakaibang nangyayari, kaya agad siyang tumalon palabas ng bintana upang alamin ang pinagmumulan nito.
Paglabas niya, agad niyang natunton ang pinanggagalingan ng madilim na enerhiya at habang nasa himpapawid, binago pa niya ang direksyon ng kanyang pagtalon upang makarating siya sa tamang oras at mailigtas ang mga babae. Pagdating ni Locke, sinubukan agad siyang e-charm ng mga vampire kaso napakalakas ng kanyang isip kaya walang epekto ang kanilang kakayahan, casual lang niyang iniunat ang kanyang kamay at gumamit ng mahika upang ikulong ang mga vampire sa loob ng isang malaking bula. Pagkatapos ay unti-unti niyang pinaliit ang bula hanggang sa madurog ang mga vampire at tuluyang mawala ang kanilang mga katawan, namangha si Celes sa kanyang nasaksihan dahil ngayon lang niya lubos na nakita kung gaano talaga kalakas si Locke. Maya-maya ay sinipan ni Goren at Eric ang pinto at nagmamadaling pumasok dahil nag-aalala sila sa nangyayari. Agad na tinanong ni Eric ang kanyang mga anak kung ayos lang sila at binanggit naman ni Mary at Charlotte na ligtas sila dahil ipinagtanggol sila ni Celes. Pakiramdam ni Celes ay wala naman siyang gaanong nagawa, pero ipinahayag ni Locke na kung hindi nito napigilan ang mga vampire hanggang sa dumating siya, baka huli na ang lahat at biglang muling umiilaw ang portal at mukhang may panibagong mga vampire na lalabas. Dahil dito ay gumamit si Locke ng mahika ni Lucar upang lumikha ng isang ilusyon. Paglabas ng mga vampire mula sa portal ang nakita nila ay ang anyo ng ikawalong vampire lord na dati nang napatay ni Locke. Agad na yumukod ang mga lesser vampire bilang paggalang sa kanilang inaakalang pinuno. Mahigpit na tinanong ni Locke kung ano ang ginagawa nila roon, ipinaliwanag ng mga vampire na inutusan sila ng ika-6 na vampire lord dahil bigla na lamang nawala ang life signatures ng 3 vampire na naunang ipinadala sa lugar na iyon, kaya ipinadala sila upang alamin ang dahilan. Sinabi ni Locke na siya ang pumatay sa 3 iyon dahil sa kasalanan nilang ibastos ang isang vampire lord. Wala nang nagawa ang mga lesser vampire kundi paniwalaan ang kanyang paliwanag, pagkatapos ay tinanong ni Locke kung bakit sila ipinadala sa lugar na iyon. Inamin ng mga vampire na ang misyon nila ay hulihin si Gerberg, sinabi rin nilang marami na silang mga alipin sa loob ng Royal Castle na na-hypnotize upang tulungan silang maisakatuparan ang plano, doon tuluyang nabuo sa isip ni Locke ang buong pangyayari at may isa pa siyang huling tanong. Tinanong niya kung ang portal na iyon ba ang daan papunta sa kinaroroonan ng ika-6 na vampire lord, kinumpirma iyon ng mga vampire at nang wala na siyang ibang kailangan malaman ay agad silang pinatay ni Locke. Pagkatapos ay tinanong niya si Eric kung paano nakalusot ang mga vampire sa loob ng palasyo kahit may protection itong barrier, ipinaliwanag na kahit kayang pigilan ng barrier ang paggawa ng bagong portal, maaari pa ring may pasok ang isang portal na ginawa na sa ibang lugar. Dahil dito ay sinabi ni Locke kay Eric na dapat agad nilang hulihin ang lahat ng mga kasambahay na naimpluwensyahan ng mga vampire, unahin nila si Roanna dahil siya ang nagdala ng tray na may nakatago na portal. Samantala ay balak ni Locke na dumaan mismo sa portal upang harapin ang ika-6 na vampire lord, hiniling niya kay Goren na sirain ang portal sa sandaling makatawid siya upang wala ng iba pang vampire ang makapasok, pagkatapos ay walang pag-alinlangang tumalon si Locke sa portal. Pagdating niya sa kabilang panig, agad siyang nagtungo sa trono ng ika-6 na vampire lord at sinipa ang pintuan upang makapasok at nagulat ang vampire lord at ang mga nasasakupan nito at may ilang lesser vampire ang sumugod kay Locke, pero wala silang nagawa laban sa kanya at ilang sandali lang ang lumipas at ang ika-6 na vampire lord na lamang ang natira. Bunot nito ang kanyang espada at nakipaglaban kay Locke ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nitong napakalayo ng agwat nila sa lakas at husay. Bago pa ito makapag-isip ng paraan ay nahati na ang katawan nito sa gitna dahil sa isang napakabilis na atake ni Locke. Bago tuluyang mamatay, tinanong ng Vampire Lord kung sino ba talaga siya dahil hindi pa ito nakakita ng isang tao na ganoon kalakas, kaso wala si Locke sa balak na ipakilala ang kanyang sarili sa isang vampire at sa halip, tinanong niya kung paano nila na-hypnotize ang mga kasambahay sa palasyo. Tumanggi namang sumagot ang Vampire Lord kaya walang pag-atubiling sinaksak ni Locke ang ulo nito at tuluyan itong pinatay, pagkatapos ay winasak niya ang medalyan nito at sinipsip ng kanyang espada ang lahat ng madilim na enerhiya. Kahit nagtagumpay siya ay wala siyang naramdamang saya, sa dami ng mga butong nakakalat sa paligid at alam niyang napakaraming inosenteng tao ang pinatay ng Vampire Lord at mas lalo siyang nalungkot dahil hindi niya sila nailigtas. Sa loob ng mga sumunod na oras, nililibot niya ang buong kuta at pinatay ang bawat vampire na kanyang nakita at habang palabas siya ng lugar, nadiskubre niyang may isang kalapit na nayon na tuluyan ng nilipol ng mga vampire. Kinabukasan ay bumalik siya sa kastilyo kung saan naghihintay sina Goren at Eric kasama ang maraming gwardya sakaling magsagawa ng malawakang pag-atake ang mga vampire,
labis silang natuwa nang makitang ligtas na nakabalik si Locke at mas lalo pa silang natuwa nang sabihin niyang nilipol na niya ang lahat ng vampire sa kanilang himpilan. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ay sinabi rin ni Locke na may isang kalapit na nayon na ganap ng nawasak. Puno ng pagsisisi si Locke dahil naniniwala siyang kung mas maaga lamang niyang nalaman ang plano ng mga vampire, baka nailigtas pa niya ang mga taong naroon. Ngunit ipinahayag ni Goren na kung may dapat sisihin ay siya iyon, bilang guildmaster ay tungkulin niyang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan, nangako siyang agad magpapadala ng mga tao sa nayon upang mabigyan ng maayos na libing ang lahat ng mga namatay. Pagkatapos noon ay napag-usapan nila ang lahat ng impormasyong kanilang nalaman, naaresto na nila si Roanna at sa kabutihang palad, maaari pang maalis ang hypnosis kaya inaasahang babalik din ito sa normal. Ngunit may ilan pang kasambahay na tuluyan ng naging mga vampire at di na nila mailigtas ang mga iyon, dahil sa dami ng mga taong napasok ng mga vampire sa loob ng palasyo at nag-aalala si Eric na baka hindi na sapat ang seguridad ng kastilyo upang protektahan si Gerberg, kaya naisip niyang kailangan na nilang humanap ng ibang pagtataguan para rito. Ngunit pinutol siya ni Locke, sinabi niyang hindi na iyon kakailanganin dahil balak niyang patayin mismo ang Vampire High Lord upang tuluyan ng matapos ang lahat at sang-ayon si Eric dahil kapag napatay nila ang pinuno ng mga vampire, karamihan sa kanilang mga problema ay mawawala. Kahit alam nilang napakadelikado ng misyon ay pabor din si Goren sa plano, nagulat si Locke sa kanilang sinabi dahil parang ibig nitong sabihin ay sasama sila sa kanya. Ngunit iginiit ni Goren na ang pinakamainam na paraan upang matiyak ang tagumpay ng kanilang misyon ay kung magsasama-sama silang tatlo tulad ng dati. Tinanong ni Locke kung ayos lang ba talaga iyon dahil si Eric ay may kahariang pinamumunuan at si Goren naman ay kailangang asikasuhin ang Adventurers Guild, ngunit sinabi ni Eric na kung sakaling may masama na mangyari sa kanya, maaari naman niyang ipamana ang trono sa kanyang kapatid. Binanggit rin ni Goren na pwede namang pumili ang guild ng bagong guildmaster. Gayunpaman ay walang ibang maaaring pumalit sa kanilang lugar sa Hero Party, kaya mas mahalaga para sa kanila ang muling makipaglaban kasama si Locke. Sinabi rin ni Celes na gusto niyang sumama pero agad itong tinanggihan ni Goren, direkta niyang iginiit na hindi pa sapat ang kakayahan ni Celes para makasabay sa kanila at magiging sagabal lamang siya sa laban at gusto sanang tumutol ni Celes, pero alam niyang tama ang kanyang ama dahil hindi pa sapat ang kanyang lakas para harapin ang isang High Lord. Kaso nakialam si Locke at iminungkahing ipapagamit ni Goren kay Celes ang isa sa kanyang mga espada, sa nakita ni Locke at halos magkapareho ang estilo ng pakikipaglaban ni Celes at Goren at bagamat hindi pa sapat ang lakas ni Celes para tumulong sa laban kontra sa High Lord, sigurado siyang magagamit nito ng maayos ang espada. Naisip iyon ni Locke dahil kung madaling nakapasok sa kastilyo ang mga vampire noong una, malamang ay marami pa sa mga ito ang nagtatago sa kalapit na lugar at posibleng umatake ang mga iyon habang wala sina Locke, Goren at Eric, kaya hiniling ni Locke kay Celes na gawin ang lahat upang protektahan sina Gerberg at ang iba pa. Noong una ay inakala ni Celes na binibigyan lamang siya ni Locke ng pekeng tungkulin para gumaan ang kanyang loob, ngunit habang nagbabantay siya at napagtanto niyang tama si Locke tungkol sa mga vampire na nagtatago sa paligid at nang makaalis sina Locke at ang iba, biglang lumitaw ang ilang vampire na naghahanap kay Gerberg at si Celes lamang ang nakaharang sa pagitan nila at ng Sarafal. Noong una, hindi itinuring ng mga vampire na banta si Celes dahil mukha lamang siyang ordinaryong batang babae subalit bago pa nila namalayan, mabilis nang sumugod si Celes at malinis na pinugutan ng ulo ang isa sa kanila. Bago umalis si Locke ay binigyan niya si Celes ng payo kung paano labanan ang mga vampire kapag susubukan siyang i-hypnotize. Ang paraan ay patayin agad ang mga ito bago pa nila magamit ang charm at sinunod ni Celes ang payo ni Locke at mabilis niyang sinalakay ang mga vampire. Ngayong mayroon na siyang maayos na sandata, hindi na siya nahihirapang talunin ang mga ito at nang napagtanto ng mga vampire na wala silang laban kay Celes, sinubukan nilang dumiretso kay Gerberg ngunit habang papalapit sila kay Locke, binuksan nito ang hola at ipinakitang wala naman pala roon si Gerberg. Pagkatapos ay gumamit siya ng illusion magic upang balutin ang mga vampire ng ilusyon ng nagliliyab na apoy, dahil kumbinsido silang totoong nasusunog ang kanilang mga katawan ay tuluyan silang hindi makagalaw. Samantala ay naghanda si Celes na ipagpatuloy ang laban gamit ang lahat ng kanyang lakas dahil gusto niyang maabot ang inaasahan ni Locke sa kanya, kaso ang hindi niya alam ay isinama pala ni Locke si Gerberg at bagamat delikadong dalhin ito papunta sa kuta ng mga vampire,
iyon ang pinakamainam nilang pagpipilian sa ngayon. Gusto nilang linlangan ang mga lesser vampire at papaniwalan silang nasa kastilyo pa rin si Gerberg. Balak ni Locke na bantayan si Gerberg gamit ang lahat ng kanyang lakas upang matiyak na walang masamang mangyayari rito. Samantala ay nagulat si Eric nang malaman niyang napakalapit lamang sa kaharian ng kuta ng mga vampire. Alam nilang nasa loob lamang ito ng kabundukan pero hindi madaling malaman ang eksaktong kinaroroonan nito. Bigla silang nakarinig ng kaluskos mula sa mga palumpong at maya-maya ay lumitaw ang isang beastman mula sa tribo ni Sia. Ipinaliwanag nitong nalaman na niya ang plano nilang patayin ang High Lord. Kaya siya at ang iba pang beastman ay gumawa ng paraan upang matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng kuta ng Vampire High Lord, gayunpaman kahit alam na nila ang lokasyon ng kuta at hindi pa sila nakapaglansad ng isang malakas na pag-atake dahil kulang sila sa kinakailangang lakas. Sinabi ni Eric na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpatay sa High Lord dahil sila na ang bahala roon. Palubog pa lamang ang araw kaya malamang ay bagong gising pa lang ang karamihan sa mga vampire at hindi pa ganap ang kanilang lakas, dahil dito ay iyon ang pinakamainam na oras para umatake at tinanong ni Locke ang Beastman kung kaya nitong ilayo ang iba pang mga vampire kasama ang kanyang mga tauhan. Pumayag ito kaya naiwan sina Locke, Goren, Eric at Sia upang harapin ang High Lord at pagkatapos ay inihagis ni Locke kay Sia ang isang espada at sinabing iyon ang sandatang nakuha niya mula sa ika-6 na Vampire Lord. Kinaya ng espada ang pagsalpok laban sa espada ng Demon Lord kaya sigurado siyang matibay ito. Sinuri rin niya iyon gamit ang appraisal magic upang matiyak na wala itong anumang sumpa at dahil dito, hindi kailangang mag-alala ni Sia na mapanganib gamitin ang espada at nagpasalamat si Sia sa regalo at nangakong gagawin niya ang lahat upang magamit iyon ng maayos. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar kung saan dapat naroon ang pasukan ng kuta, kaso nalito sina Eric at Goren dahil wala silang nakikitang kahit ano at ipinaliwanag ni Locke na may concealment spell na nagtatago sa pasukan. Nang alisin niya ang mahika ay agad na lumitaw ang entrada ng kuta. Pagkatapos ay gumamit si Locke ng Sleep Fog spell at ipinadala muna iyon sa loob at bagamat hindi sapat ang mahika upang patulugin ang mga high-level vampire, kaya nitong pabagsakin ang mga lesser vampire upang hindi na nila kailangang problema ang mga ito. Pumasok ang grupo sa loob at mabilis na pinabagsak ni Goren ang bawat vampire lord na kanilang nakaharap. Nang pagtulungan siya ng isang grupo ng mga vampire ay hinampas lamang niya ang lupa gamit ang kanyang magic sword. Dahil dito ay lumitaw ang isang napakalakas na pader ng apoy na agad sumunog sa lahat ng vampire. Dahil nagtutulungan silang lahat ay mabilis silang nakarating sa silid ng trono ng High Lord, ngunit bago sila makapasok ay biglang lumitaw ang isang malaking grupo ng mga vampire lord upang pigilan sila, humigit kumulang 30 ang mga ito kaya matatagalan sila kung isa-isa nila iyong harapin. Dahil dito ay sinabi ni Goren at Eric kay Locke na isama si Sia at pumasok sa silid ng trono upang patayin ang Vampire High Lord, sila na raw ang bahala sa mga ordinaryong Vampire Lord sa labas, ayaw silang iwan ni Locke upang harapin ng sila lamang ang napakaraming kalaban pero tiniyak nilang magiging maayos sila. Kaya isinama ni Locke si Sia at sinipa ang pinto ng silid ng trono at pagkakita sa kanila ay agad na sinalakay ng Vampire High Lord si Locke. Nagawa naman niyang harangin ang atake at gumanti ng isang hiwa na bahagyang tumama sa braso nito. Sinubukan ni Sia na palihim itong atakihin mula sa likuran, pero masyado siyang mabagal upang makapaglabas ng tamang atake kaya nagawang umiwas ng High Lord, gayunpaman ay napilitan nitong umiwas kaya sapat iyon upang mawala ang atensyon nito kay Locke, agad na pumwesto si Locke at tuluyang pinutol ang braso ng High Lord. Karaniwan ay dapat pigilan ng epekto ng espada ng Demon Lord ang High Lord na muling magpagaling, ngunit mas malakas pala kaysa sa inaasahan ang regeneration nito kaya hindi magiging madali ang pagtalo rito. Samantala ay abala pa rin sina Goren at Eric sa pakikipaglaban sa mga vampire sa labas para bigyan ng sapat na oras ang iba. Mukhang masyado nang na-enjoy ni Goren ang laban kaya binalaan siya ni Eric na huwag masyadong lumayo dahil baka magkahiwalay sila. Pero iginiit ni Goren na ayaw lang niyang hayaan na ang hari ng bansa ang gumawa ng lahat ng trabaho ng mag-isa. Habang abala si Goren sa pakikipaglaban, isang babaeng vampire ang palihim na nakalapit kay Eric at kinagat siya sa leeg at karaniwan, sapat na sana iyon para agad maging vampire si Eric pero laking gulat ng vampire nang walang nangyari sa kanya at bilang isang hero, likas na mataas ang resistensya ni Eric laban sa lason at hypnosis kaya hindi gumagana sa kanya ang mga kakayahan ng vampire. Pagkatapos nito,
Pinatay niya ang vampire at ipinagpatuloy nila ni Goren ang pagpigil sa mga kalaban sa labas at kasabay nito, patuloy pa rin ang laban ni Locke sa High Lord at napansin ni Locke na mas mabagal na ang mga galaw nito kumpara kanina. Dahil dito, naisip niyang hindi pa lubusang gumagaling ang pinsala sa braso ng High Lord at kung ganoon, malaki ang pagkakataon nila ni Sia na matalo ito ngayon at binigyan ni Locke ng senyales si Sia para muling atakihin ang High Lord. Tulad ng ginawa nila kanina, sapat ang pag-atake ni Sia para maagaw ang atensyon nito at sinamantala iyon ni Locke at ginamit ang Drain Touch para sorpresahin ang High Lord at lalo itong nanghina, kaya agad sinamantala ni Locke ang pagkakataon at hinati sa dalawa ang katawan nito gamit ang kanyang espada. Sinubukan ng High Lord na tumakas sa pamamagitan ng pagiging mga paniki, pero ginamit ni Gerberg ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang pagbabago nito at agad nakilala ng High Lord ang kapangyarihan ng Sarafol. Nagulat ito na nagawa ni Locke na dalhin mismo sa kanyang kuta ang Sarafol na matagal na niyang hinahanap. Pero sinabi ni Locke na wala itong halaga dahil hinding-hindi niya hahayaang makuha ng High Lord si Gerberg. Iginiit naman ng High Lord na ang sobrang kumpiyansa ni Locke ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo at pagkatapos nito, inilabas nito mula sa bibig ang medallion at ginamit ang dark energy na nasa loob para gumawa ng barrier sa paligid nila. Biglang nakaramdam sina Locke at Sia ng napakalakas na pressure mula sa lahat ng direksyon, hindi maintindihan ni Locke kung ano ang sanhi nito kaya ipinaliwanag ng vampire na ito ang sarili nilang bersyon ng Holy Barrier at karaniwan, pinipigilan ng Holy Barrier ang paggalaw ng lahat ng masasamang nilalang, at habang mas malakas ang nilalang mas malakas din ang epekto ng barrier. Ganito rin ang ginagawa ng Unholy Barrier. Pero ngayon ay si Locke naman ang target nito at dahil sa matinding pressure at halos hindi may galaw ni Locke ang kanyang katawan, pero alam niyang kailangan niyang kumilos agad dahil baka makuha ng vampire si Gerberg kaya't ginamit niya ang kanyang marionette skill para pilitin na gumalaw ang kanyang katawan at makalayo sa vampire. Ang plano ni Locke ay sirain ang Dark Energy Crystal na gumagawa ng barrier. Pero syempre ay hindi siya basta hahayaang gawin iyon ng vampire kaya't kailangan niya ng distraction at naintindihan agad ni Sia ang plano. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para pilitin na makatayo at atakihin ang High Lord gamit ang kanyang espada. Gasgas lang sa pisngi ng High Lord ang nagawa ni Sia pero sapat na iyon para magalit ito. Hinarap nito si Sia at pinasabog siya ng isang spell ng malapitan sa dibdib at karaniwan. Sapat na sana ang ganoong pag-atake para mapatay siya pero dahil sa protection magic na inilagay ni Locke kay Sia ay nakaligtas siya. Sinamantala ni Locke ang pagkakataon at tinataga ang Dark Mana Crystal, pero bago niya tuluyang masira iyon ay nahawakan ng vampire ang espada ni Locke at napigilan ang kanyang pag-atake at dahil nasa ilalim pa rin siya ng epekto ng barrier, hindi sapat ang lakas ni Locke para talunin ang High Lord sa lakasan kaya sinabi ng High Lord na sumuko na lang siya at ibigay si Gerberg. Pero biglang napansin ni Locke na unti-unting hinihiwa ng kanyang espada ang kamay ng vampire. Nang tumingin ang High Lord sa Dark Crystal ay nagulat ito nang makita na may maliit na Holy Barrier sa paligid nito, hindi nito maintindihan kung paano nagawa iyon ni Locke. Pero may matagal ng kaibigan si Locke sa simbahan, kaya hindi mahirap para sa kanya ang humingi ng pabor at dahil napawalang bisa na ang epekto ng Dark Barrier, bumalik ang buong lakas ni Locke at agad niyang hinati sa dalawa ang High Lord gamit ang kanyang espada. Muli nitong sinubukan na tumakas sa pamamagitan ng pagbabago ng anyo pero pinigilan iyon ni Gerberg, dahil wala ng paraan para makatakas at tuluyan ng naging abo ang High Lord at matapos ang laban, tinanong ni Locke si Sia kung ayos lang siya. Sinabi ni Sia na dahil sa protection spell ni Locke, maliliit na sugat lamang ang natamo niya at oras na sana para umalis sila pero gusto munang tingnan ni Locke ang hola na nakita niya kanina at nang puntahan niya iyon, nakita niyang may isang aso sa loob. Nakilala ito ni Sia bilang isang sacred beast na nagmula sa parehong lahi ng kanyang mga ninuno at sa tingin niya, dinukot ito ng mga vampire para pag-eksperimentuhan at malaman kung bakit immune ang mga sacred beast sa hypnosis ng vampire. Dahil isang sacred beast ang hayop ay naisip ni Locke na dapat nila itong palayain, binuksan niya ang hola at sinabi rito na malaya na itong umalis pero napansin niyang natulog pala ang hayop at ipinapaalala ni Sia na bago pumasok si Locke sa kuweba, gumamit siya ng sleep spell para patulugin ang lahat ng low-level vampires at malamang nadamay rin dito ang sacred beast. Dahil dito, gumamit si Locke ng spell para gisingin ito pero sa sandaling magkamalay ang hayop,
agad nitong inatake si Locke dahil wala itong alam sa nangyayari at gumamit si Locke ng magic para protektahan ang sarili at binanggit kay Sia na pakakalmahin ang hayop bago pa siya makagat nito. Ipinaliwanag ni Sia sa Sacred Beast na wala na ang lahat ng vampire at wala na itong dapat katakutin. Idinagdag rin niya na si Locke ang nagligtas dito at matapos marinig iyon ay kumalma ang hayop at nakaramdam ng hiya dahil bigla nitong inatake si Locke, pero iginiit ni Locke na ayos lang iyon dahil wala namang masamang nangyari. Ngayong ligtas na ang Sacred Beast ay binanggit ni Locke na malaya na itong pumunta kahit saan at gawin ang anumang gusto nito, tapos na rin ang kanyang misyon kaya bumalik siya sa labas para makipagkita kina Goren at Eric, nakatatapos lang ding ubusin ang mga vampire sa labas. Sabay-sabay silang lumabas kung saan naghihintay ang mga beastmen mula sa tribo ni Sia. Masayang nagsigawan ang mga beastmen para kina Locke at sa iba dahil sa tulong nila, nagawa nilang talunin ang isang vampire high lord at isang malaking tagumpay iyon kaya labis ang kasiyahan ng lahat. Ipinahayag ni Eric kay Locke na siya ang bida sa tagumpay nila ngayon, kaya dapat may sabihin siya sa lahat pero ayaw ni Locke na mapunta sa kanya ang lahat ng atensyon. Kaya hiniling niya kay Eric na siya na lang ang magsalita dahil siya naman ang hari. Hinarap ni Eric ang lahat at binati sila sa kanilang tagumpay, ipinapaalala niya na hindi nila ito magagawa kung wala ang tulong ng bawat isa kaya dapat silang lahat ay maging proud sa kanilang sarili at pagkatapos nito, sabay-sabay silang sumigaw bilang pagdiriwang sa kanilang tagumpay. Matapos iyon ay nagsimula ng umuwi ang grupo. Pero napansin ni Goren na may sumusunod sa kanila at ito pala ang Sacred Beast na niligtas ni Locke, nilapitan ito ni Locke at tinanong kung bakit sumusunod pa rin ito sa kanila gayong malaya na itong gawin ang anumang gusto nito. Mukhang gusto ng Sacred Beast na manatili sa tabi ni Locke at hindi sigurado si Locke kung magandang ideya bang alagaan ito bilang isang pet, pero para kina Goren at Eric ay magandang ideya iyon dahil malamang wala na itong pamilyang mababalikan at bukod doon, makakabuti rin kay Locke na magkaroon ng makakasama. Dahil sa sinabi ni Goren at Eric, nagpasya si Locke na subukan na lang alagaan ang Sacred Beast at tinanong niya ang lobo kung sigurado ba itong gusto nitong sumama sa kanya. Masayang tumahol ang lobo na inisip ni Locke na isang oo kaya binanggit niya rito na mula ngayon, maaari na nitong ituring ang sarili bilang bahagi ng kanyang pamilya. Kalaunan, nakabalik ang grupo sa kastilyo at masayang sinalubong sila ng dalawang anak na babae ni Eric dahil ligtas silang nakabalik at pinasalamatan ni Eric sina Celes at Luke sa pagprotekta sa kanyang mga anak habang wala siya, binanggit naman ng dalawa na wala lang iyon. Pero napansin ni Locke ang tambak ng mga mana stone ng vampire sa lupa at mukhang marami ring vampire ang nakalaban ni Celes. Ipinahayag ni Celes na hindi naman iyon gaanong kahanga-hanga dahil 15 lang ang mga kalaban at karamihan sa kanila ay lesser vampires, pero kahit ganoon ay may kasama pa ring dalawang arch-vampires sa grupo kaya't kahanga-hanga pa rin na nagawa ni Celes na talunin silang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, malaking problema ang katotohanan kahit ang mga arch-vampire ay nagawang makalusot sa divine barrier ng kabisera at ibig sabihin, posibleng may malaking kahinaan ang barrier kaya kailangan nilang suriin muli ang seguridad ng lungsod. Naniniwala si Eric na maaaring may kinalaman dito ang Dark God na binanggit ng mga vampire, kaya sisiguraduhin niyang may imbestigahan ito ng mabuti, samantala ay iminungkahi ni Locke na maaari nilang idagdag ang mga Beastkin bilang mga bantay at tauhan ng kastilyo. Dahil hindi sila kayang ma-hypnotize o gawing vampire, makakatulong sila para maiwasan ang isa pang paglusob tulad ng nangyari dati at nagustuhan ni Eric ang ideya kaya sinabi niyang agad siyang maghahanda ng mga kontrata para makapagtrabaho ang mga Beastkin. Masayang narinig iyon ni Sia dahil alam niyang malaking karangalan para sa mga Beastkin na mabigyan ng trabaho mismo ng hari. Binanggit rin ni Eric na bibigyan niya ang mga Beastkin ng nararapat na gantimpala dahil sa ipinakita nilang tapang pero pagdating sa gantimpala, si Locke ang pinaka-nararapat makatanggap nito dahil siya ang tumalo sa High Lord. Kaya iginiit ni Eric kay Locke na sabihin lang kung ano ang gusto niya at ibibigay niya iyon, wala namang maisip si Locke na partikular na gusto niya sa ngayon pero dahil mayroon na siyang mga bagong kasama, naisip niyang panahon na para magkaroon siya ng sariling bahay dahil hindi naman siya maaaring manatili sa mansion ni Goren habang buhay. Nangako si Eric na agad siyang maghahanap ng bahay na nararapat para kay Locke, samantala sa lungsod ay may isang batang babae na nakatingin sa isang tindahan ng karne sa kalsada dahil gutom na siya, pero wala siyang pera kaya wala siyang mabili at sinubukan niyang kainin ang isang prutas na nakita niya sa puno kaso halos hindi iyon makain kaya napilitan siyang tiisin ang gutom.
Mas malala pa rito, patuloy siyang tumatakas mula sa dalawang lalaki na gustong dukutin siya at makalipas ang ilang panahon, handa na ang bagong bahay ni Locke at dinala siya roon ni Goren para makalipat agad. Medyo nagulat si Locke dahil hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang bahay. Pero para kay Goren ay maliit pa nga iyon kung iisipin na technically ay isang archduke si Locke. Maganda naman ang bahay pero naisip ni Locke na mahihirapan siyang linisin iyon ng mag-isa at sinabi naman ni Lexer na maaari niyang ipaubaya sa kanya ang lahat ng paglilinis. Nag-alok din sina Sia at Celeste na tumulong. Pagkatapos nito, nagsimula ng pumili ang lahat ng sarili nilang kwarto pero medyo nagulat si Locke nang pumili rin ng kwarto si Celeste. Naiintindihan niya kung bakit titira kasama niya sina Sia at Lexer dahil wala silang sariling bahay sa lungsod pero hindi niya inakalang gugustuhin din ni Celeste na tumira roon. Marami pang kailangang ayusin sa bahay, pero nagpahinga na muna ang lahat at natulog ng gabing iyon at makalipas ang ilang oras, pumunta si Lexer sa kwarto ni Locke para gisingin siya dahil pakiramdam niya ay may kakaiba sa bahay. Tinanong ni Locke kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Lexer na may narinig siyang kaina-hinalang ingay mula sa basement, pero alam niyang hindi magandang ideya na mag-isa siyang pumunta roon sa ganitong sitwasyon, kaya ginigising niya si Locke para samahan siya at magkasama silang bumaba sa basement at nang papalapit na sila sa pinto, nakarinig sila ng nakakatakot na mga iyak mula sa loob at dahil dito ay lalo pang natakot si Lexer. Hindi rin naman inaalis ni Locke ang posibilidad na iyon pero gusto muna niyang alamin kung ano talaga ang nasa loob. Kaya hiniling ni Locke kay Lucaira na gumawa ng ilaw habang papasok siya para tingnan ang lugar at sumunod naman si Lucaira. Pero nang gumawa siya ng light spell ay isang nakakatakot na mukha agad ang nakita niya. Dahil dito ay mabilis siyang tumakbo papunta kay Locke para magtago, pero sinabi ni Locke na wala naman silang dapat ikatakot dahil hindi iyon multo at nang tingnan itong mabuti ni Lucaira, napagtanto niyang tama si Locke at hindi iyon multo kundi isang batang babae. Nakiusap si Milka na tulungan siya dahil naipit ang kanyang mga paa sa isang trap at matagal na siyang nakabitin ng patiwarik. Pumayag si Locke at agad siyang tinulungan na makakababa pero hinala ni Lucaira na palihim na pumasok si Milka para magnakaw sa bahay. Kaya sinabi niyang kailangan nila itong ibigay agad sa mga awtoridad, gayunpaman para kay Locke ay hindi na kailangang umabot pa sa ganoon dahil hindi naman mukhang masamang tao si Milka. Ibinaba ni Locke si Milka at nagpakilalang siya ang may-ari ng bahay. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa basement niya ng gabing-gabi, humingi ng tawad si Milka at ipinaliwanag na hindi niya alam na bahay pala iyon ni Locke at akala niya ay abandonado na ang lugar at naghahanap lang siya ng matulugan para sa gabing iyon, wala talaga siyang balak na gumawa ng masama. Dahil naghahanap si Milka ng matulugan, napaisip si Locke kung nasaan ang mga magulang nito at ipinaliwanag ni Milka na matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Ang lolo niya ang nag-alaga sa kanya pero kamakailan lang ay namatay na rin ito, kaya mag-isa na lang siya ngayon. Tinanong ni Locke kung bakit hindi na lang siya manatili sa bahay na dating pag-aari ng kanyang lolo, pero ipinaliwanag ni Milka na naloko ang kanyang lolo at nagkaroon ito ng utang kaya nang mamatay ang kanyang lolo, dumating ang mga naniningil para kunin ang kabayaran sa utang. Tinanong ni Locke kung tumatakas ba siya dahil natatakot siyang hulihin ng mga taong iyon at ibenta bilang alipin para mabayaran ang utang, pero sinabi ni Milka na hindi iyon ang problema at halos hindi na nangyayari ang pagbebenta ng mga tao bilang alipin dahil nang maupo si Eric sa trono, isa sa mga una niyang ginawa ay tuluyang ipagbawal ang pang-alipin. Sa madaling salita ay naghahanap lang talaga si Milka ng masisilungan nang makita niya ang lugar na iyon, pero hindi niya inaasahang may mga trap pala sa basement at doon napaisip si Locke kung paano nakapasok si Milka sa basement. Kaya tinanong niya ito, at ipinaliwanag ni Milka na dumaan lang siya sa isang secret passage na direktang konektado sa mga sewer at di alam ni Locke na may secret passage pala sa bahay niya at itinuro ni Milka ang isang nakatago na trapdoor sa sahig at nang tingnan nila ito, nakumpirma nilang talagang papunta iyon sa isang secret passage. Napagtanto ni Locke na naging pabaya siya dahil sa mahabang panahon niyang puro pakikipaglaban. Isa sa mga pangunahing bagay na dapat gawin kapag lumipat sa bagong bahay ay siyasatin ang bawat sulok nito para malaman kung may mga secret passage o trap, sa ganoong paraan ay maiiwasan na magamit ang mga iyon laban sa kanya balang araw. Kaya naisip ni Locke na kailangan niyang isasara ang daanang iyon para wala nang ibang basta-basta na makapasok sa bahay. Pero aminado rin siyang interesado siyang malaman kung saan papunta ang secret passage kaya bago niya ito isasara, nagdesisyon muna siyang puntahan ang dulo nito.
Nag-alok si Milka na siya ang manguna dahil nakadaan na siya sa mga tunnel kaya sabay na pumasok sina Locke, Luke-Ira at Milka at habang naglalakad sila, napaisip si Luke-Ira kung bakit may gumawa ng ganitong secret passage. Posibleng ginawa iyon bilang escape route, pero wala namang importanteng tao na dating nakatira sa bahay kaya parang walang dahilan para magkaroon nito at makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang butas na nagkokonekta sa secret passage at sa mga sewer ay ipinaliwanag ni Milka na doon siya dumaan papasok. Matapos suriin ang butas at sinabi ni Locke na mukhang hindi naman iyon sinadyang gawin, malamang ay natural lang na gumuho ang bahaging iyon ng secret passage at maaari naman nilang ayusin ang butas mamaya pero sa ngayon, mas interesado si Locke na malaman kung saan talaga papunta ang daanan kaya iminungkahi niyang magpatuloy sila. Habang naglalakad, tinanong ni Milka si Locke kung maaari ba siyang matulog muna sa secret passage dahil wala pa rin siyang matuluyan. Tinanong ni Locke kung talagang doon sa loob ng daanan niya gustong matulog at kinumpirma iyon ni Milka. Para kay Milka ay baka hindi naman top-utol si Locke dahil hindi rin naman nito ginagamit ang secret passage. Magandang lugar din iyon para sa kanya dahil malabong may mga nakakatakot na matatanda na pumunta roon, kaya makakatulog siya ng ligtas. Pero hindi gusto ni Locke ang ideya na matulog si Milka sa madilim at mamasamasang tunnel, kaya sinabi niyang pag-uusapan na lang nila iyon pagkatapos nilang malaman kung saan papunta ang daanan at matapos pa nilang maglakad ng ilang sandali, nakarating sila sa isang dead end. Pero nakaramdam sina Locke at Luke-Ira ng magical energy na nagmumula sa pader, dahil dito ay naisip nilang may malakas na spell na nakalagay doon para harangan ang pasukan at natuwa si Milka dahil naisip niyang baka may kayamanan sa kabilang panig. Wala namang kasiguraduhan kung totoo iyon, pero interesado rin si Locke na malaman kung ano ang nasa likod ng pader kaya sinimulan niyang suriin ang spell para malaman kung paano ito sisirain at humanga si Luke-Ira dahil napakabilis na nalutas ni Locke ang isang napakakomplikadong magic lock spell, pero ang pagsusuri ng magic ay isa talaga sa mga specialty ni Locke. Nang tuluyang masira ang seal ay gumuho ang pader at lumitaw sa likod nito ang isang napakagandang kwartong napupuno ng decoration. Nagulat sina Luke-Ira at Milka nang malaman nilang nakakonekta pala ang secret passage sa ganitong lugar. Tinanong ni Milka kung maaari na lang ba siyang manatili sa kwartong iyon. Pero sinabi ni Locke na halatang hindi abandonado ang kwarto, kaya hindi siya pwedeng manatili roon at medyo nalungkot si Milka nang marinig iyon pero bigla silang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Nag-alala sina Luke-Ira at Milka na baka mapahamak sila dahil palihim silang nakapasok sa pag-aari ng ibang tao. Kaya nagtago sila sa likod ng sofa at si Locke naman ay hindi gaanong nag-alala. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas ang pinto at pumasok si Eric. Galit niyang tinanong kung sino ang naglakas loob na palihim na pumasok sa kastilyo ng ganitong oras, pero nang makita niyang si Locke lang pala iyon ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Humingi ng tawad si Locke dahil naistorbo niya ang tulog ni Eric. Pagkatapos ay sinabi niya kina Luke-Ira at Milka na maaari na silang lumabas dahil hindi naman sila ipapaaresto ni Eric. Nakilala ni Locke ang wallpaper ng kwarto mula noong huli siyang pumunta roon, kaya alam niyang nasa Royal Castle sila. Pero medyo nagulat siya na si Eric mismo ang pumunta para tingnan ang inaakala nitong mga intruder dahil akala niya ay mga castle guard ang karaniwang humahawak sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Eric na katabi lang ng kwartong iyon ang kanyang bedroom. Nagkataon lang na siya ang unang nakarinig ng ingay kaya siya agad ang pumunta roon. Ipinaliwanag ni Locke kay Eric ang lahat ng nangyari at kung paano sila nakarating doon, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit may secret passage na direktang papunta sa kastilyo. May ideya naman si Eric kung bakit naroon ang daanan kahit medyo nakakahiya raw ang kwento sa likod nito. Ang totoo ay may ibang babae ang lolo ni Eric at dahil hari ito noon, nagpagawa siya ng hiwalay na mansion para sa babae at nagpagawa rin ng tunnel na konektado roon para palihim niya itong mapupuntahan anumang oras. Hindi na gaanong nagamit ang tunnel mula noon kaya tuluyan itong isinara, pero ayos lang kay Eric na buksan itong muli dahil konektado naman ito sa bahay ni Locke at para sa kanya ay magandang bagay na may direktang daan si Locke papunta sa kastilyo, para mabilis itong makatulong sakaling magkaroon sila ng problema. Ang hindi lang gusto ni Eric ay konektado rin ang tunnel sa mga sewer, kaya hiniling niya kay Locke na ayusin at isasara ang butas papunta roon habang pauwi sila at pumayag si Locke at habang pabalik sila sa bahay, gumamit siya ng magic para ayusin ang butas na konektado sa mga sewer. Pero pagkatapos niyang matapos,
napansin niyang nakaupo na si Milka sa sahig at nakatulog na at parehong ayaw ni Locke at Luke-Ira na matulog si Milka sa loob ng tunnel, kaya nagdesisyon silang isama na lang siya pauwi. Kinabukasan, nagulat si Milka nang magising siya sa isang mainit at komportableng kama at di niya alam kung nasaan siya at habang naglalakad siya sa paligid, nakasalubong niya si Garb na agad siyang sinunggaban dahil inakala nitong isa siyang intruder. Nagising si Locke sa sigaw ni Milka kaya mabilis siyang lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya ay nakita niyang nakaupo si Garb sa likod ni Milka at naisip ni Locke na malamang inakala ni Garb na magnanakaw si Milka, kaya pinuri niya ito dahil pinoprotektahan nito ang bahay pero binanggit rin niyang maaari na nitong pakakawalan si Milka. Dahil sa ingay ay nagising na rin ang lahat at lumabas para tingnan kung ano ang nangyari. Naisip ni Locke na magandang pagkakataon iyon para ipakilala si Milka sa lahat kaya binanggit niya sa kanila na simula ngayon, doon na rin titira si Milka at nagulat siya at tinanong kung talagang ayos lang na manatili siya roon. Ipinahayag ni Locke na walang problema basta gusto niyang manatili. Tuwang-tuwa si Milka at agad niyang tinanggap ang alok at pagkatapos ay iginiit ni Locke na tutulong siya kay Luke-Ira sa pag-aalaga at pag-asikaso sa bahay, nangako naman si Milka na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pero biglang kumalam ang tiyan ni Milka dahil matagal na siyang hindi nakakakain, kaya iminungkahi ni Locke na maghanda na sila ng almusal at makalipas ang ilang sandali ay handa na ang lahat ng pagkain. Tuwang-tuwa si Milka dahil matagal na mula noong huli siyang nakakain ng maayos na pagkain tulad nito. Pagkatapos nilang kumain, nagpasalamat si Milka at tinanong kung nasaan ang mga gamit sa paglilinis para makatulong siya sa paghuhugas ng mga pinggan, pero ipinabatid ni Luke-Ira na wala pa talaga silang nabibiling gamit sa paglilinis dahil kahapon lang sila lumipat sa bahay. May kailangang asikasuhin sina Celes at Goren sa guild, habang plano naman ni Locke na bumalik sa tunnel para patibayin iyon at siguraduhing walang makakapasok ng basta-basta pero para magawa iyon, kailangan niyang bumili ng mga bato sa market. Kaya iminungkahi ni Locke na sabay-sabay na lang silang mamili para makabili siya ng mga batong kailangan niya pati na rin ng mga gamit sa paglilinis. Nag-alok si Milka na siya na ang magiging guide ni Locke at dahil matagal na siyang gumagala sa mga kalsada, kabisado niya kung saan matatagpuan ang magagandang tindahan. Pagdating nila sa market, itinuro ni Milka kay Locke ang stone shop na inirerekomenda niya at iginiit ni Locke na maghintay muna si Milka sa labas kasama si Garb habang sila ni Celes ang titingin sa loob. Pumayag naman si Milka pero makalipas ang ilang minuto ay may nakita siyang tindahan ng mga gamit sa paglilinis sa malapit. Kaya naisip niyang tingnan ang mga paninda roon para makatulong kay Locke. Iginiit niya kay Garb na maghintay muna roon hanggang sa makabalik siya kaso habang nasa tindahan si Milka at tinitingnan ang mga brush, nakita siya ng mga lalaking humahabol sa kanya noon at nang makabalik sina Locke at Celes mula sa stone shop ay wala na si Milka. Matapos magtanong-tanong sa paligid, nalaman nilang kinuha si Milka ng ilang kaina-hinalang lalaki at alam ni Locke na maaaring nasa panganib si Milka, kaya inutusan niya si Garb na sundan ang amoy nito para mahanap nila siya bago pa siya masaktan. Samantala ay kinaladkad ng mga lalaki si Milka papunta sa isang eskinita, nang tanungin niya kung bakit siya hinahabol ng mga ito ay binanggit nilang hindi pa nababayaran ang utang ng kanyang lolo, ipinahayag ni Milka na hindi naman siya maaaring panagutin sa utang ng kanyang lolo. Totoo man iyon ayon sa batas at balak pa rin siyang pilitin ng mga lalaki na bayaran ang utang, kahit kailangan pa niyang magtrabaho hanggang sa mamatay para lang mabayaran iyon pero biglang dumating si Locke, hindi niya nagustuhan ang marahas na pagtrato ng mga lalaki kay Milka kaya't agad niyang pinapabagsak ang mga ito. Pagkatapos ay gumamit si Locke ng illusion magic para magmukha siyang isang nakakatakot na kriminal at takutin ang natitirang lalaki para mapagtanungan ito. Nalaman niya na nagtatrabaho ang lalaki para sa isang nagpapautang na nagngangalang Cavino na nag-operate sa slums. Nalaman din ni Locke na balak nilang pilitin si Milka na bayaran ang utang ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya bilang alipin, kahit matagal nang ipinagbawal ang pang-aalipin at isa palang slave trader si Cavino, kaya madali niyang maibebenta si Milka kapag nahuli niya ito. Malaking ebidensya laban kay Cavino ang lahat ng impormasyong nalaman ni Locke, kaya tinawag niya ang mga awtoridad para sila na ang humawak sa sitwasyon at naaresto ng mga pulis ang mga tauhan ni Cavino, pero sinabi nila kay Locke na maaaring mahirap arestuhin si Cavino mismo. Tinanong ni Locke kung bakit, kaya ipinaliwanag ng mga pulis na ilang beses na nilang sinubukan na arestuhin si Cavino dahil sa mga krimen nito,
pero sa tuwing nakakakuha sila ng ebidensya laban sa kanya at nagagamit nito ang kanyang mga koneksyon para mawala ang mga ebidensya. May mga balita rin na konektado si Cavino sa ilang matataas na aristocrat, bukod pa rito ay mayroon din siyang sariling grupo ng mga armadong tauhan kaya't hindi magiging madaling hulihin siya, samantala sa mansyon ni Cavino ay nalaman niyang nahuli ang kanyang mga tauhan. Dahil sangkot si Celes na anak ng Guildmaster, inaasahan ni Cavino na kikilos ang guild laban sa kanya at dahil dito, plano niyang ilipat agad ang lahat ng mga alipin na kasalukuyang hawak niya para walang makitang ebidensya laban sa kanya. Pero habang inililipat nila ang mga alipin, dumating sina Locke at ang kanyang mga kasama at nahuli nila si Cavino sa mismong ginagawa nitong krimen at sinubukan ng mga tauhan ni Cavino na salakayin si Locke, pero madali niya silang pinabagsak kaya nagdesisyon si Cavino na ipadala ang dalawa niyang pinakamalalakas na fighters. Kumpiyansa siyang hindi matatalo ang dalawa dahil pareho silang B-rank, pero sinabi ni Celes at ang kasama nito kay Locke na hindi na niya kailangang sayangin ang oras niya sa mga kalaban na iyon dahil kaya na nilang dalawa na harapin ang mga ito.